Sa loob ng Chin City High School, isang estudyanteng nagngangalang Yuki ang inanunsyong may zero awakening value. Nang marinig ito, natigilan si Yuki at hindi makagalaw. Nagsimulang magbulungan ang mga lalaki sa malapit na pinabayaan na siya ng Diyos, habang kinuwestiyon din ng mga babae kung bakit nag-aaral sa kanilang eskwelahan ang isang tulad niya. Bigla, sinabi ng dian na nakatadhanang hindi magising si Yuki, at kailangan niyang protektahan ang reputasyon ng paaralan. Kaya't malupit niyang inutusan si Yuki na mag-drop out, at lalo itong ikinagulat ni Yuki. Nangatwiran siya na walang panuntunan na nag-uutos sa mga estudyanteng may mababang awakening value na mag-drop out. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang bato ang tumama sa kanyang ulo. Nagmamadali siyang lumingon at nagsimulang magtanong kung sino ang gumawa nito, ngunit mga buli lang ang nakita niyang nagpapaalis sa kanya dahil magdadala raw siya ng kamalasan. Hindi nagtagal, nagsimula siyang palibutan ng ibang mga estudyante at hilingin ang kanyang pagpapatalsik. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang nanawagan sa lahat na tumigil, at ito ay isang estudyanteng nagngangalang Lily. Pinagalitan din niya sila sa pagiging walang puso sa isang taong nakasama nilang mag-aral. Gayunpaman, sinubukan siyang kumbinsihin ng mga buli na iwasan si Yuki dahil baka mabigo rin siyang magising. Subalit, binaliwala ni Lily ang kanilang mga banta at nilapitan si Yuki. Hinimok din niya itong huwag sumuko dahil maaaring mali ang pagsusulit at gabay lamang ang awakening value. Tutal, ipinakita ng kasaysayan na ang matataas na value ay nabigo habang ang mababang value ay pinagpala, pero sinabi ni Yuki na hindi siya nagtitiwala sa mga Diyos. 3,000 taon na ang nakalipas, lumitaw ang mga halimaw at sinubukan ng sangkatauhan na gumamit ng mga sandatang nukleyar laban sa kanila, ngunit nakaligtas sila at lalo pang lumakas. Sa lahat ng mga halimaw na iyon, 4 na hari ng mga halimaw ang isinilang. Mabilis na nasakop ang teritoryo ng mga tao sa ilalim ng kanilang pamumuno at halos maubos ang sibilisasyon. Ngunit sa kasagsagan ng kawalan ng pag-asa, 2 banal na estatwa ang bumaba mula sa langit. Mula noon, nagdasal ang mga tao sa mga estatwa kung saan ang matataas na value ay nakakakuha ng mga biyaya habang ang mababang value ay nanatiling ordinaryo. Ang mga may 1-0 o mas mababa ay tinawag na pinabayaan ng Diyos, kaya napabuntong hininga si Yuki na ang sangkatauhan ay umaasa pa rin sa mga Diyos maliban sa kanya. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang sistema para tingnan ang ilang impormasyon. Habang tinitignan niya si Lily, napagtanto niya na kahit wala siyang awakening, mayroon siyang sistema. Sinubukan niyang tingnan ang mga detalye ni Lily, ngunit nakalock ang level niya na lampas sa kanyang otoridad. Gayunpaman, naunawaan niya na siya ay isang transmigrant na may sistema at magle-level up sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Dahil sa determinasyong iyon, umalis siya sa paaralan, na nanunumpa na sa araw ng paggising sa loob ng 100 araw, gugulatin niya sila. Dahil naniniwala rin siyang ang lakas ay wala sa mga Diyos, kundi sa kanyang sistema, ipinatawag niya ito upang ipakita ang kanyang status. Sa wakas ay nakita niya na lahat ng kanyang mga attribute ay nasa level 1 pa rin. Ngunit habang sinusuri niya ito, nalaman niyang madali siyang lalakas sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw, hindi tulad ng mga ordinaryong tao na napipigilan ng mahinang talento. Kaya mula sa araw na ito, nanumpa siyang magsisimulang mag-grind. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang lupa habang idinedeklarang doon siya magsisimula. Pero ang mga daliri niya ay nakatutok pala sa mga langgam na gumagapang sa ibaba. Isang langgam ang nakapansin nito at nagsimulang isipin na kakaiba siya. Bigla, nagbabala ang sistema na walang level ang mga langgam, at ang pagpatay sa isa ay nagbigay lamang sa kanya ng 0.1 yasi. Kaya, pinayuhan siya ng sistema na maging mahusay, at inamin niyang ang pagpatay sa kanila ng isa-isa ay pag-aaksaya ng oras. Sa kabutihang palad, lagi siyang may dalang pamatay insekto. Pagkatapos ay inisprayan niya ang mga langgam at nakakuha ng 0.1 yalo habang namamatay sila. Habang walang awa niyang pinupuksa ang mga ito, isang matandang lalaki at isang bata ang nanonood mula sa likuran. Nang makita ito, nagtanong ang bata kung gaganti ang mga langgam, at sinabihan siya ng lolo na huwag tularan ang ganoong pag-ugali. Samantala, biglang huminto si Yuki nang makarinig siya ng notifikasyon mula sa sistema. Sinabi ng sistema na nakapatay na siya ng 100 langgam at na-unlock ang isang misyon na pumatay ng 10,000 para sa dakilang lakas ng mga langgam. Nang matuklasan na mayroong skill book bilang gantimpala, dali-dali niyang tinanggap ang misyon. Gayunpaman, makalipas ang 1 oras, kinailangan niyang aminin na ang pagpatay ng mga langgam ay hindi lamang nakakaubos ng oras kundi nakakapagod din. Hindi inaasahan, binati siya ng sistema sa pag-abot sa level 2 at binigyan siya ng 2 attribute points. Agad niyang tiningnan ang kanyang status window at pinag-isipan kung saan ilalaan ang mga ito. Ngunit dahil ang gantimpala ay ang dakilang lakas ng mga langgam, nangatwiran siyang tiyak na pampalakas ito. Kaya nagpasya siyang idagdag ang parehong puntos sa attribute na iyon. Di nagtagal, naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan habang tumataas sa level 3 ang kanyang lakas.
Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang pagpuksa sa mga langgam habang pinaalalahanan ng matanda ang bata na iwasan ang mga taong tulad ni Yuki. Pagkatapos ng walang katapusang pag-spray, sa wakas ay iniulat ng sistema na 1-0-0-0 langgam na ang napatay. Namangha siya na natapos na ang misyon at mabilis na tiningnan ang premyong kanyang nakuha. Nakuha niya ang titulong pampublikong kaaway ng mga langgam, kaya atakihin siya ng mga langgam ngunit mababawasan ng kalahati ang kanilang lakas. Sinuri niya ang dakilang lakas ng langgam at nakitang pinalalakas nito ng 10 beses ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 minuto na may 2 oras na cooldown. Ngunit nakaramdam siya ng pananabik habang iniisip na ang skill ay magpapabago ng mga laban pabor sa kanya laban sa malalakas na kalaban. Nasiyahan na hindi nasayang ang kanyang mga pagsisikap, nagpasya siyang pag-aralan ang skill. Nang hawakan niya ang screen, isang malakas na enerhiya ang dumaloy mula rito at pumasok sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang kapangyarihan na lumilipat sa kanya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang mga ito at napagtantong tapos na pala ang proseso. Isinantabi niya muna iyon at piniling subukan ang skill sa isang kalapit na puno. Pumuwesto siya ng palaban at tinipon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Itinaas ang kanyang kamao, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Napakalakas ng puwersa kaya tumilapon ang puno. Nang matapos ito, ang natira na lang ay ang basag na puno. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang kamao at nakatiyak na ang isang suntok na ganoon ay malalampasan kahit si Mike Tyson. Kinabukasan sa paaralan, muling naging target ng bato si Yuki. Gayunpaman, bago pa ito tumama sa kanyang ulo, mabilis siyang umiwas at sinalo ito gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay galit siyang lumingon upang tingnan kung sino ang bumato nito. Nanunuya ang kalapit na bully at binalaan si Yuki na umalis kung hindi ay tatamaan siya ng susunod na bato. Nang hindi gumalaw si Yuki, tinanong nila kung talagang balak niyang manatili. Sa kanilang pagkagulat, dahan-dahan niyang itinaas ang bato sa kanyang kamay. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap niya itong dinurog gamit ang kanyang mga daliri na ikinagulat ng mga bully. Ibinagsak din niya ang kanyang bag sa lupa at sumugod sa isa sa mga bully. Walang pag-aalinlangan, ibinaon niya ang kanyang kamao sa tiyan ng bully nang may matinding lakas. Ang ekspresyon ng bully ay nabaluktot sa gulat at sakit. Kahit na, tumanggi siyang maniwala na may ganoong lakas si Yuki dahil pinabayaan siya ng Diyos. Kalmadong sinabi ni Yuki na nagpigil siya at sinabihan silang tandaan ang kanyang mga salita. Idineklara niyang una, magiging isa siyang awakener. Ang pangalawa ay hindi siya magpapakita ng awa sa susunod na galitin nila siya. Dahil doon, hinamon niya ang sinumang hindi nasisiyahan na humarap. Ngunit mabilis na tumakas ang mga bully habang pinupulot ni Yuki ang kanyang bag. Habang ibinubulong niyang mga duwag sila, nasaksihan ni Lily ang lahat. Natigilan siya na ang isang taong pinabayaan ng Diyos ay may ganoong kalakas bago pa man magising. Kalaunan sa klase, nakikinig si Yuki sa guro na nag-uutos sa lahat na makinig. Sinabi niya sa kanila na ang Qing City ay sinalanta ng taong walang mukha at pinayuhan silang manatiling alerto. Binalaan din niya sila na huwag lumabas mag-isa hanggang sa matanggal ng mga otoridad ang banta. Nang marinig ito, naalala ni Yuki na ang taong walang mukha ay isang rank na higanting semento na pumapatay sa mga tumititig dito. Dagdag pa rito, idiniin ng guro ang kabagalan nito, ngunit nagbabala na dapat nilang iulat ito kaagad at sumunod naman ang mga estudyante. Si Yuki, gayunpaman, ay napagtanto na tumataas ang panganib at kailangan niyang lumakas sa ibang paraan. Nang gabing iyon sa bahay, kumuha siya ng kutsilyo at nagsimulang katayin ang mga puting manok na nagbigay sa kanya ng isang iyas bawat isa. Habang hawak ang isa sa kanyang kamay, napagtanto niyang kulang siya sa pera para patuloy na bumili ng mga ito. Bigla, sinabi sa kanya ng sistema na na-unlock niya ang space inventory pagkatapos pumatay ng mga combat creature. Bukod pa rito, na-unlock na rin ang system store. At panghuli, inactivate niya ang gold trade system na nagpakita ng trade ratio na 1 sa 100. Nang makita ito, nakita niya na mas marami ang inilalabas ng sistema sa bawat pagpatay at mabilis na ipinagpalit ang ginto para sa pera. Sa isang iglap, isang gintong barya ang naging pera. Habang nakatitig sa pera, nakita niya na tanging mga makapangyarihang nilalang lamang ang nagbibigay ng sapat na yasu at ginto para maging pera. Dahil dito, nagpasya siyang bumili ng mas maraming puting manok bilang kanyang susunod na hakbang tungo sa paglakas. Kinabukasan sa palengke, inabot niya ang kanyang pera at idineklara na bibilhin niya ang lahat ng manok. Ang may-ari na malapit nang kumatay ng isa ay agad na huminto nang makita ang pera. Masayang kinuha ni Yuki ang mga manok at umalis. Naglakad siya papasok sa isang desyertong eskinita. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at isinunod na target ang mga manok. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng maraming puntos ng isang iyasi mula sa bawat pagpatay. Hindi nagtagal, binati siya ng system sa pag-level up sa level 3 at ginantimpalaan siya ng 2 attribute points. Kahit masaya na siya, napagtanto niyang maliit na lang ang pag-unlad na ibinibigay ng pagpatay ng manok. Ngunit naantala ang kanyang pag-iisip dahil sa tunog ng mga yabag sa likuran niya. Dahil dito, likas siyang lumingon habang hawak ang isang kutsilyo at isang patay na manok.
Nagulat siya nang makitang may isang maliit na bata na nakatayo doon at nakatitig sa kanya. Mabilis siyang natakot sa itsura nito at napaiyak. Pagkatapos ay tumakbo siya papalayo habang tinatawag ang kanyang ina at inaakusahan siyang manyak. Halatang nalito si Yuki dito, ngunit lumitaw ang ina ng bata na may hawak na walis at hinihingi na malaman kung sino ang nang-api sa kanyang anak. Dali-dali niyang sinubukang ipaliwanag na isa lang itong hindi pagkakaunawaan, ngunit lalo lang tumindi ang galit ng ina. Itinaas niya ang walis at paulit-ulit siyang pinagpapalo na naging dahilan ng kanyang pagsigaw sa takot. Sa huli, nakahiga siyang bugbog sarado sa lupa at napagtantong delikado ang pampublikong pagkatay ng manok at kailangan niya ng ibang paraan. Bigla, narinig niya ang dalawang lalaki na nagsasabing may mga manggagawa na namang umalis sa katayan ni Queen. Idinagdag ng isa na dahil iyon sa nasaktan ang magkakatay, ngunit umunlad pa rin ang negosyo kahit kaunti ang manggagawa. Nang marinig ito, napaisip si Yuki kung bakit hindi niya naisip ang katayan kanina pa. Pagkatapos ay nagpakita siya sa dalawang lalaki, ngunit hawak pa rin niya ang kanyang kutsilyo habang nagtatanong kung maaari siyang magtanong tungkol sa isang bagay. Nagulat sila sa kanyang itsura at sumigaw sa takot. Ang dalawa ay nauwi sa pagtakbo palayo habang sumisigaw na may multo. Nang makita ito, itinapon niya ang kutsilyo at nilinaw na gusto lang niyang magtanong kung kailangan ng katayan ng manggagawa. Kalaunan sa katayan, ipinasa ni Yuki ang kanyang CE para mag-apply sa trabaho. Habang tinitingnan ito ng boss, naalala niyang narinig na nag-resign ang dating magkakatay matapos masugatan ang kamay. Ngunit sumagot ang boss na maliit na negosyo lang ang kanyang establishmento. Mabilis na ipinaliwanag ni Yuki na hindi siya gusto ng sahod at isang business deal lang ang kailangan niya. Nang mabanggit ito, agad na pera ang naisip ng boss. Nagpatuloy si Yuki sa pagsasabing bumili siya ng maraming alagang hayop para paghandaan ang awakening. Gayunpaman, kinuwestiyon ng boss kung paano niya posibleng makain ang lahat ng iyon ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi niyang marami siyang kaklase at nangakong walang sentimo na masasayang. Gayunpaman, mayroon din siyang isang hiling. Naging mausisa ang boss at nagtanong kung ano yon. Kaya, sinabi niyang gusto niyang personal na humawak sa pagkatay upang sanayin ang kanyang tapang. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magkatay ng mga manok at nakakuha ng isang iyase mula sa bawat isa. Nasiyahan din siya matapos makita ito bilang isang mahusay na paraan para mag-level up. Bukod dito, naalala niya na ang mas malalaking hayop ay malamang na magbibigay ng mas maraming iyas, kaya napabaling ang kanyang tingin sa isang baka na tahimik na kumakain sa malapit. Bahagya siyang umiti dito at nangatuwirang ito ang kanyang tungkulin at daan patungo sa kapangyarihan. Ngunit nakaramdam ng kakaiba ang baka at bigla itong tumalon palayo. Nang makitang sinusubukan itong tumakas, panandali ang nagulat si Yuki, ngunit mabilis niyang pinaalalahanan ito na papatayin pa rin niya ito. Kaya't hinabol niya ito na may hawak na kutsilyo at hinimok itong tumigil. Matagumpay na sumugod ang baka patungo sa labasan, ngunit may napansin itong mali at biglang huminto. Nang tumingala, napansin nito ang matataas na pader sa paligid at nagsimulang kabahan. Nakita ito ni Yuki at idineklara na hindi na ito makakatakbo. Mabilis niyang nilapitan ito sa pamamagitan ng pagtalon pasulong, at sa isang tiyak na galaw ng kanyang kutsilyo, tinapos niya ang buhay nito. Hindi nagtagal, bumagsak ang baka sa lupa na walang buhay, habang nakatayo si Yuki sa ibabaw nito, at bumulong na kahit isang baka lang ay naglakas loob na labanan ang kanyang determinasyon. Ngunit ang pag-iisip kung gaano kabisa ang paraang ito ay nagpatawa sa kanya sa tuwa. Bigla, inabisuhan siya ng sistem ng 30 iyasu at data ng baka, na nagpatunay na ang mas matitigas na nilalang ay mabilis siyang nagpapalakas. Sakto namang dumating ang boss at mapait na namangha na parabang si Yuki ay nilikha para sa pagiging magkakatay. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yuki nang makarinig siya ng umuungol na tunog sa malapit. Lumingon siya sa boss para malaman kung ano yon, at sinabihan siyang isa itong beast, na ibinunyag din ng boss na isa itong single-eyed wolf. Nang marinig ito, nasabik si Yuki sa presensya ng beast at hiniling na makita ito. Pagkatapos, dinala siya ng boss sa kulungan ng beast. Sa wakas ay nakita ni Yuki ang level 10 na one-eyed wolf na may 120 combat ability. Naramdaman din niya ang lakas nito sa kabila ng pinsala, at kinumpirma ng system na ang bilis nito ay nangangahulugang hindi makakatakas ang kanyang biktima. Nang makita ang tensyon ni Yuki, ipinaliwanag ng boss na nahuli ito ng kanyang mga kamag-anak at mahal na ibinebenta ang karne nito para sa sustansya. Narinig ito ni Yuki at mabilis na napagtanto na ang pagpatay dito ay magbibigay ng malaking iyase. Kaya sinabi niya sa boss na gustong bilhin ng isang kaklase ang beast para sa Awakening Day at tinanong ang presyo nito. Sumagot ang boss na nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 50,000. Nagsimulang pagpawisan si Yuki nang marinig ito dahil wala siyang ganoong kalaking pera. Gayunpaman, kung siya mismo ang papatay sa lobo, makakakuha siya ng yaso at ginto na maaaring gawing pera. Kaya iminungkahi niya sa boss na ang pakikipaglaban dito ay makakatulong sa kanya na sanayin ang kanyang tapang. Ngunit binalaan siya ng boss laban sa mga mapusok na ideya dahil nakamamatay ang beast. Ngunit mumiti lang si Yuki at tiniyak sa kanya na handa na siya para sa ganoong sitwasyon.
Tutal, ang kanyang Pigkiller Sword, na may 10 puntos ng attack power, ang kanyang alas. At sa dagdag ng kanyang mga skill, tiwala siyang matatalo niya ang lobo at mag-level up. Sa sandaling iyon, nagsimulang maging hindi mapakali ang lobo at marahas na hinila ang kadena nito. Sa biglaang pagsabog ng lakas, nakawala ito at sumugod kay Yuki. Gayunpaman, naniwala si Yuki na perpekto ang tiyempo, kaya mabilis niyang inactivate ang kanyang Great Strength skill. Habang pinapanood ang nangyayari, sumigaw ang naalarmang boss na mag-ingat siya, ngunit sumugod na ng mabangis ang lobo at sinalubong ito ni Yuki ng harapan. Matagumpay niyang ibinaon ng malalim ang kanyang kutsilyo sa katawan ng beast at pinabagsak ito sa lupa. Pagkatapos ng tagumpay na ito, lumingon si Yuki sa boss at sinabing tila mas matapang siya kaysa sa inaasahan. Tinitigan ng boss ang bumagsak na lobo at nagtaka kung paanong napatay ito ni Yuki gamit lang ang isang patalim. Dahil sa paghanga, tinawag siya ng boss na isang natural na magkakatay at pumayag na magtrabaho siya ng part-time. Sinabi rin ng system kay Yuki na nag-level up siya ng 2 beses at nakakuha ng 5 puntos na ikinatuwa niya. Bukod pa rito, nakakuha siya ng isang piraso ng equipment na kilala bilang Wolf Claw. Nagbigay ito ng 50 attack points, ngunit kailangan ng level 10 para magamit. Nang mapagtantong level 5 pa lang siya, naunawaan niyang hindi pa niya ito magagamit sa ngayon. Biglang idiniin ng boss na sa kanya na ngayon ang lobo at isinara ang 50,000 na kasunduan. Mabilis na nagbayad si Yuki at hiniling na abisuhan siya sa mga susunod na huli ng beast na sinang-ayunan naman ng boss. Kinabukasan sa eskwela, kaswal na inisip ni Yuki kung gaano kasarap ang kanyang pagkain gamit ang buong lobo. Bigla, nagsalita ang guro tungkol sa mga martial artist at pharmacist. Sinabi niya na umiiral sila para suportahan ang mga awakener, kung saan ang mga martial artist ay responsable sa labanan, habang ang mga pharmacist ay dalubhasa sa pagpapagaling. Gayunpaman, lumipad ang isip ni Yuki sa equipment ng store na hindi niya kayang bilhin, kaya pakiramdam niya'y nakakulong siya dahil alam niyang sa pagpatay lang ng mga beast bilang magkakatay siya makakakuha ng pera at yaso. Ngunit bigla, may tumapik sa kanyang balikat, dahilan para mabilis siyang lumingon. Nagulat siya nang pilitin siya ni Lily na magsulat at iginiit na mahalaga ang leksyon para sa mga awakener. Bilang tugon, buong tiwala niyang siniguro sa kanya na tiyak na mag-aawaken siya. Gayunpaman, nagtaka si Lily kung saan nanggagaling ang kanyang kumpiyansa. Sa sandaling iyon, isang piraso ng tisa ang lumipad sa silid at tumama sa kanyang noo. Pagkatapos ay mahigpit siyang inutusan ng guro na tumigil sa pakikipag-usap habang may klase. Pagkaraan ng ilang oras, natapos din ang leksyon, at lumabas si Yuki ng mag-isa, ngunit pinanood ni Lily ang kanyang papalayong anyo na may komplikadong ekspresyon. Naaalala ang kanyang pagiging tulala, naramdaman niyang obligado siyang suportahan siya bilang class rep. Kaya nang hapong iyon, nagpasya siyang sundan siya pauwi. Nakita niya siyang masayang naglalakad at napaisip kung sobra ba niyang pinag-isipan ang sitwasyon nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa kanyang patutunguhan. Napansin niya ang establishmento at nakaramdam ng paghihinala. Gayunpaman, nilapitan niya ito at itinulak ang pinto. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto, nakaramdam siya ng matinding kaba. Dahil sa nakita, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, at hinimatay siya sa mismong lugar matapos itong masaksihan. Hindi nagtagal, unti-unti siyang nagkamalay. Habang lumilinaw ang kanyang paningin, napansin niya ang isang taong nakatayo sa malapit. Ngunit biglang namula ang kanyang mukha nang maramdaman niyang may kamay na nakadagan sa kanyang dibdib. Gulat at napahiya, agad niyang sinampal si Yuki at tinawag siyang manyak. Dahil sa lakas ng kanyang mga sampal, natumba siya sa lupa habang mabilis na ipinapaliwanag na siya lang iyon. Nang mapagtanto niya ito, galit niyang tinanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Galit na sumagot si Yuki na inistorbo niya ang pagkatay niya ng baboy at pinaliguan siya ng dugo. Nang marinig ito, sa wakas ay napansin niya ang patay na baboy na nakahandusay sa malapit. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nagulat lang siya sa pagkahimatay nito at pinindot ang dibdib nito para tulungang huminga. Ngunit lalo lang siyang namula sa mga sinabi nito at pinatigil siya dahil walang sinuman ang nag-akalang magkakatay siya ng baboy. Dahil doon, tinanong niya kung bakit siya pumunta roon para magkatay ng baboy. Ipinaliwanag ni Yuki na ang kahirapan ang nagtulak sa kanya na mag-part-time bilang berdugo, sa kamarahang tinanong kung bakit siya sumunod. Sinubukan niyang sumagot ngunit huminto matapos mapagtantong hindi niya maaaring aminin na nag-aalala siya. Kaya't binanggit niya ang tungkol sa school museum trip at hinimok siyang sumama. Nang marinig ito, nag-isip siya tungkol sa kanyang panahon sa mundong ito at nalaman na dapat niyang alamin ang kasaysayan nito. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang dibdib at tiniyak sa kanya na siguradong pupunta siya. Nasiyahan siya dito at tumalikod para umalis. Ngunit bago lumabas, binigyan niya ito ng masamang tingin at binalaan na huwag babanggitin ang nangyari sa araw na yon. Bilang tugon, kinakabahan siyang sumang-ayon. Pagkatapos ay dali-dali niyang isinara ang pinto ng malakas na nag-iwan sa kanya na pansamantalang natulala. Matapos maglakad ng maikling distansya, bigla siyang huminto at yumuko matapos mapagtanto kung gaano nakakahiya ang kanyang mga ginawa.
Kinabukasan, sa loob ng bus, ipinaliwanag ng guro na tatalakayin sa pagbisita sa museo ang pinagmulan ng mga halimaw at kasaysayan ng mga awakener. Nang marinig ito, pinuri ng mga estudyante ang papa at ang martial goddess sa pagliligtas sa sangkatauhan. Tumango rin si Lily bilang pagsang-ayon at napansin ni Yuki ang kanyang ekspresyon. Kaya't mausisan niyang tinanong kung hinahangaan ba nito ang babaeng martial goddess. Bilang tugon, agad niyang inamin na. Sinabi rin niya na hinahangad niyang maging katulad ng Diyosa, na kayang pumatay ng mga halimaw at protektahan ang sangkatauhan. Dahil dito, napaisip siya kung gaano kalawak ang kaalaman nito tungkol sa mga Diyos, at ipinaliwanag niya na nag-iwan sila ng mga bakas tulad ng pagbibigay kapangyarihan sa mga tao bilang mga awakener. Matapos siyang marinig, sinabi niyang mayroon siyang tanong at binanggit na hindi mabilang na mga estatwa ng Diyos ang lumitaw sa buong mundo. At bagamat malalawak ang 9 na lungsod, ang sarili nilang lungsod ang nag-iisang walang estatwa. Matigas na sumagot si Lily na kung nag-aral lang siyang mabuti, hindi sana siya magtatanong ng ganyan kahangal. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang unang 2 estatwa ay bumaba noon pang matagal na panahon at marami ang sumunod. Maliban sa isang hindi nagbabagong estatwa, lahat ng iba ay lumikha ng mga awakener, ngunit inamin niyang hindi niya alam kung bakit walang estatwa ang kanilang malawak na lungsod, na siyang dahilan kung bakit tinawag itong lupain na pinabayaan ng Diyos. Nagulat dito, naramdaman ni Yuki na ang realidad ng mundo ay masyadong naiiba sa kanyang nakaraan at kakaiba, ngunit naputol ang kanyang pag-isip nang ianunsyo ng guro ang kanilang pagdating sa museo. Pagpasok, iniutos ng guro ang katahimikan at mahigpit na atensyon sa mga exhibit. Habang naglalakad sila sa mga display, tinitigan ni Lily ang martial goddess ng may paghanga. Pagkatapos ay sinabi ni Yuki na bihira niyang makita ang kalmadong class rep na humanga ng ganoon kalalim sa isang tao. Bilang tugon, iginiit niya na naiba ang Diyosa, na pinapirma ang hari ng mga halimaw sa isang kasunduan sa papa. Ngunit biglang naging tensyonado ang kapaligiran nang may lumitaw sa kanilang likuran. Agad na naramdaman ni Yuki ang isang masamang aura, kaya hinila niya si Lily papalapit, ngunit binalaan siya nito na huwag kumilos sa paraan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, binaliwala niya ang kanyang pagtutol at pinrotektahan siya habang hinihimok na mag-ingat. Sinabi rin niya sa kanya na ang misteryosong figura ay nagbigay sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Hindi nagtagal ay napansin ng iba sa malapit ang matangkad na individual na nakatayong walang galaw. Nanatiling tahimik ang figura hanggang sa malaglag ang balabal nito. Pagkatapos ay inilantad nito ang isang nakapangingilabot na katawan na walang mukha. Nang makita ito, nanginginig si Lily habang nakilala niya ito bilang isang faceless man. Agad na nagpakawala ang nilalang ng isang matinis na hiyaw na ikinagulat ng lahat. Nagsimula pa itong magwala sa loob ng museo. Kaya't binuhat ni Yuki si Lily habang bumubulong na ang nakangangang bibig ng faceless man ay isang katangian pa rin. Kumalat din ang gulat habang hirap ang mga estudyante na maunawaan kung paano lumitaw ang isang halimaw sa loob ng museo. Samantala, dinala ni Yuki si Lily sa ligtas na lugar at sinabihan siyang tulungan si Teacher Will na mag-evacuate habang hinaharap niya ang halimaw. Gayunpaman, inakala niyang nawala na ito sa katinuan dahil hindi siya kalaban sa isang faceless man. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na kaya niya itong hawakan. Biglang dumating si Teacher Will na hinihimok si Lily na umalis, ngunit ipinaliwanag niya na nasa loob pa si Yuki. Ngunit nang tanungin ng guro kung nasaan siya, napagtanto niyang nawala na pala siya. Samantala, si Yuki na nasa level 5 na ngayon ay may kumpiyansang sumugod patungo sa halimaw. Pagkatapos ay nakita niya ang faceless man na hawak ang isang estudyante. Kaya't una niyang sinuri ang estado ng nilalang at nalaman na ito ay level 7 na may mababang katalinuhan ngunit mataas na depensa. Nalaman niyang mas mabilis at masanay siya, kaya't kumpiyansa siyang hindi ito magiging mahirap. Kaya, umikot siya sa paligid ng halimaw upang guluhin ito. Pagkatapos ay lumapag siya sa malapit at lalo pa itong nilito. Pagkatapos nito, sinadya niyang kunin ang atensyon nito at tahimik na nagplanong ilayo ito para makatakas ang mga natitirang tao. Sa sandaling iyon, napansin siya ng halimaw at nagpakawala ng malakas na sigaw. Pagkatapos ay naghagis ito ng isang piraso ng bato patungo sa kanya. Nang makita ito, nagulat si Yuki sa bilis nito, ngunit halos hindi niya ito naiwasan sa tamang oras habang ang bato ay tumama sa pader. Nagsimula na rin siyang magtaka kung paano ito makakagamit ng mga long-range na atake gayong dapat ay kulang ito sa talino. At habang tinitingnan niya ang malaking butas sa pader, bumulong siya sa pagkamangha sa purong lakas ng halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, bigla niyang napagtanto na ang silid sa likod nito ay ang banyo ng mga babae. Agad siyang inakusahan na isang manyak, kaya't ipinaliwanag niya na hindi ito sinasadya. Sa pagpapatuloy, ibinaling niya ang kanyang atensyon pabalik sa halimaw. Nakita niyang binuhat nito ang isang mas malaking piraso ng sahig at napagtantong hindi na niya maitatago ang kanyang lakas. Kaya't habang papalipad ang malaking bato patungo sa kanya, sa wakas ay ginamit na niya ang kanyang pambihirang lakas. Ang kakayahan ay bumuhos sa kanyang kamao na may napakalaking kapangyarihan. At sa isang suntok lang, dinurog niya ang bato. Pagkatapos ay kumalat ang lahat ng piraso sa paligid niya.
Pagkatapos noon, itinaas niya muli ang kanyang kamao at isinuntok ito sa mukha ng halimaw ng may sobrang lakas. Ang impact ay nagpatalsik sa nilalang at tumama ito sa isang kalapit na pader. Bago ito nanghihinang bumagsak sa lupa, pinanood ni Yuki habang dahan-dahang gumuho ang pader sa ibabaw ng katawan nito. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtaka kung patay na ba ito sa wakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumangon ang halimaw mula sa mga durog na bato. Inaasahan na ito ni Yuki, alam niyang kailangan niyang lampasan ang mataas na depensa nito para manalo. Kaya naman, agad niyang inutusan ang system na buksan ang tindahan para bumili ng sandata. Pagkatapos ay ipinakita ng system ang mga available na item. Ang Azure Sword ay nagkakahalaga ng 200 gold para sa 50 atake sa level 1-0, ngunit ang Eternal Sword ay nagbibigay ng 60 atake sa halagang 500. Dahil sa hadlang na level requirement, kinuha niya ang sandata na walang limitasyon. Kasabay nito, nagsimula siyang tumingin-tingin sa kanyang paligid. At matapos matiyak na walang makakaalam ng kanyang sikreto, binili niya ang Eternal Sword. Pagkakuha nito, itinaas niya ang talim at nagpakawala ng Eternal Slash sa halimaw. Sinubukan ng nilalang na gumanti, ngunit mabilis na kumilos si Yuki at tinamaan ito ng may napakalaking lakas. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang tuluyan ng nasira ang depensa nito, kaya't agad niyang ginamit muli ang kanyang pambihirang lakas. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang kamao. Mabilis na nadurog ang katawan ng halimaw at sumabog habang ang mga labi nito ay kumalat sa hangin bago bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang boses ni Lily sa buong museo habang tinatawag niya si Yuki. Hindi nagtagal ay dumating siya kasama ang mga otoridad at tinanong kung nasaan ang Faceless Man. Bilang tugon, kalmadong sinabi ni Yuki na nasa lahat na ito ng dako sa exhibition hall. Bigla siyang inabisuhan ng system na umabot na siya sa level 6 at hindi na sapat ang mga ordinaryong halimaw. Ngunit hindi nagtagal, tinanong siya ng mga otoridad kung mag-isa niyang tinalo ang halimaw. Kaswal siyang sumagot na hindi naman ito naging mahirap. Nang marinig ito, sinabihan siya ng opisyal na bumalik sa eskwelahan habang iniimbestigahan nila ang lugar. Ngunit habang paalis si Yuki, bumulong siya na kahit hindi pa awakin, ang kanyang kapangyarihan ay katapat na ng mga martial artist. Kalaunan pabalik sa eskwelahan, buong pagmamalaking inanunsyo ni Principal Zen na hinarap ng kanilang estudyante ang isang Faceless Man ng mag-isa. Nilinaw pa rin ni Yuki na bahagya lang siyang mas malakas. Gayunpaman, may nagbanggit na hindi kayang sirain ng mga kamay lamang ang isang Faceless Man. Pagkatapos ay ipinakilala ng principal si Yuki sa third team leader ng law enforcement, at ang lalaking nakaupo sa harap nila ay si team leader Shane. Nang makita ang seryosong tingin ni Shane, binalaan siya ni Zen na huwag takutin si Yuki na pag-asa ng kanilang paaralan, ngunit iginiit ni Shane na tungkulin niya bilang opisyal na maunawaan kung ano ang nangyayari. Dahil alam iyon, ibinahagi ni Yuki na kakaiba ang kilos ng Faceless Man. Agad itong nakakuha ng interes ni Shane at nagtanong siya tungkol dito. Kaya't ipinaliwanag ni Yuki na ang isang Faceless Man ay karaniwang kumikilos mag-isa, ngunit ang isang ito ay lumitaw sa isang mataong museum. Nang marinig ito, tumayo si Shane at nagtanong kung may iba pa. Nagpatuloy si Yuki sa pagpapaliwanag na ang halimaw ay gumalaw sa bulwagan na parabang may hinahanap. Mabilis na napabuntong hininga si Shane matapos itong marinig at nagpasalamat sa kanyang kooperasyon. Nang iabot ni Shane ang kanyang kamay, buong pagpapakumbabang tinanggap ni Yuki ang pakikipagkamay. Gayunpaman, agad nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla sa lakas ng pagkakahawak ni Shane. Natanto rin niya na malamang ay sinusubukan nito ang kanyang lakas. Kaya't hinigpitan din ni Yuki ang kanyang pagkakahawak bilang ganti upang subukan din ang sa kanya. Kasabay nito, nakita ni Shane ang matatag na mukha ni Yuki at nagtaka kung nagtatago ba siya ng likas na lakas o isang sikreto. Samantala, nagulat si Yuki sa awaken force ni Shane, na higit pa sa lakas ng ordinaryong tao, ngunit naputol ang kanilang usapan nang magmadaling pumasok ang kasamahan ni Shane para hanapin siya. Mabilis na lumingon si Shane sa lalaki para tanungin kung ano yon. Bilang tugon, iniulat ng lalaki na may mga dokumentong nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Agad na binitawan ni Shane ang kamay ni Yuki nang malaman ito. Kasunod nito, sinabihan niya si Yuki na umalis at medyo nainis si Yuki dito. Pagkaalis ni Yuki, sinimulang suriin ni Shane ang mga dokumento at kitang-kita ang pagkagulat. Dahil dito, hindi niya napigilang ipaalam sa iba na may paparating na gulo. Kinagabihan, naghanda si Yuki ng isang piging para sa kanyang sarili. Habang nakatitig sa pagkain, naramdaman niyang ang hot pot ay isa sa pinakamasasayang sandali sa buhay, lalo na't may kasama itong karne ng mabangis na halimaw at mabilis siyang nagsubo ng isang hiwa. Agad na nagliwanag sa tuwa ang kanyang ekspresyon dahil may dahilan kung bakit mahal ang karne, ngunit ang biglaang paalala ng system ay nagpakitang pinalakas ng kanyang pagkain ang kanyang lakas at depensa. Nang malaman ito, nagpatuloy siya sa pagkain ng may sigla at patuloy na nakakakuha ng mas maraming puntos. Dahil doon, nagpasya siyang tingnan kung ano ang nakuha niya ngayon at pumasok sa kanyang silid. Nang buksan niya ang kanyang inventaryo, natigilan siya sa kanyang nakita. Ang maliit na potion ay nagbabalik ng 100 health sa loob ng 5 minuto,
habang ang malaking potion ay agad itong ibinabalik. Nakita niyang pinalakas nito ang kanyang tibay, bagaman hindi niya naintindihan ang mga epekto nito. Kaya't nagpasya siyang gamitin muna ang maliit na potion para subukan ito. Halos kaagad, nakaramdam siya ng mainit na agos na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, nawala ang kanyang focus nang makarinig siya ng ingay sa labas. Pagkatapos ay maingat siyang lumapit sa pinto at sumilip sa siwang. Doon, nakita niya ang isang taong nakaupo sa kanyang hapagkainan. At walang pag-aalinlangan, sinipan niya ang tao habang hinihingi na malaman ang pagkakakilanlan at pakay nito. Ngunit ang kanyang mabangis na ekspresyon ay nawala sa sumunod na segundo nang makilala niya ang tao. Bago pa man tumama ang kanyang atake, napagtanto niyang si Lily pala yon. Kasabay nito, nakita ni Lily ang kanyang ginawa at nagalit ng husto. Sinampal niya ito ng walang pag-aalinlangan at pinagalitan siya ng husto. Pagkatapos noon, sinabi niyang hindi niya ito inaasahan at tinanong kung bakit hindi ito kumatok. Patuloy siyang kumain at sinabing hindi naman niya nilolock ang pinto at masyadong nakakatakam ang karne ng halimaw. Kaya tinanong niya kung saan niya nakuha ang karne at sinabi niyang binili niya ito sa katayan. Isinasantabi iyon, tinanong niya kung bakit siya pumunta para makita siya. Ibinaba ni Lily ang kanyang pagkain at nagseryoso. Sinabi niyang ang kanyang pagbisita ay tungkol sa faceless man dahil nang sirain niya ito, nakita niyang may tumigil na berdeng ilaw. Dahil dito, naghinala siyang hindi nag-iisa ang halimaw kundi kontrolado ito. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa kanya kung totoong kontrolado ang faceless man. Kinumpirma niya ang kanyang hinala sa pamamagitan ng pagbanggit sa Beast Code 350 na kayang kontrolin ang iba. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na halos hindi ito nakikinig at mas nakatuon sa pagkain. Kaya't sinigawan niya ito na mag-focus, ngunit sumagot ito na ayos na ang lahat ngayon. Ito ang nag-udyok sa kanya na tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niyang naintindihan niya ang kanyang pag-aalala, ngunit dapat ay ang mga otoridad ang nag-imbestiga. Idinagdag niya na mabilis na dumating ang mga tagapagpatupad ng batas, kasama ang kanilang leader, na nagpapakitang hindi simple ang sitwasyon. Ngunit nagtaka siya kung bakit isinugal ng faceless man ang pagpapakita sa museum. Nang marinig ito, tila biglang may naalala si Lily. Ibinulong niya na maaaring may kaugnayan ito sa insidenteng iyon. Nalito si Yuki dito at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niyang nakatali ito sa Qing Museum at sa malagim nitong kasaysayan. Noong unang panahon, isang mahinang butiki ang nawala ng buntot dahil sa kasawian. Nang gumapang ito papunta sa lawa, nagulat itong makita na naging itim ang katawan nito. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang katawan nito, at ang mga kalapit na nilalang ay naging biktima nito. Nagkaroon ito ng talino at kapangyarihan, habang ang itim na hamog nito ay nagpanginig sa lahat ng nilalang. Matapos ang libu-libong taon ng pakikipaglaban, naging hari ito ng mga halimaw sa rehiyong iyon. Ngunit hinangad nitong lalo pang lumakas at nakaramdam ng mas malakas na aura sa di kalayuan. Naakit sa presensyang iyon, pumunta ito sa lungsod at naniwalang ang paglamon sa mga tao ay magpapalakas dito. Naging hari ito ng mga halimaw, ngunit kumilos ang papa. Natalo ang hari ng mga halimaw nang maglagay ang papa ng isang aray at isinelyo ang bangkay nito sa ilalim ng lungsod. Ang King City ay kalaunang itinayo sa mismong tiwangwang na larangan ng digmaan. Matapos marinig ang kwento, nagtaka si Yuki kung ang kamakailang insidente ay may kaugnayan sa bumagsak na hari ng mga halimaw. Sumagot si Lily na walang sapat na impormasyon, ngunit ang presensya ng leader ay nagpatunay na seryoso ito. Nainis si Yuki dahil nahaharap na siya sa mga banta na may kaugnayan sa boss. Biglang nagpasya si Lily na umalis habang pinasasalamatan siya sa paglilinaw ng kanyang mga duda at para sa pagkain. Pinaalalahanan din niya ito na mag-ingat sa hinaharap at nagpasya siyang ihatid ito palabas. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Guro Will na wala na ang faceless man, kaya hindi na kailangang magpanik. Gayunpaman, isang estudyante ang nagtanong kung talagang 13 faceless men ang nahuli na nakakuha ng atensyon ni Yuki. Kinumpirma ni Will na aktibo ang mga faceless men at sinabihan ang lahat na manatili sa bahay, ngunit napagtanto ni Yuki na dumarami ang mga nahawang halimaw, kahit na kaya pa namang pamahalaan. Kahit na, alam ni Yuki na hindi niya maaaring iwan ang lahat sa leader, at kakailanganin niya ng mas malakas na puwersa. Biglang inanusyo ni Will na bibisita bukas ang sugo ng Jiang, at kailangang magpakitang gilas ang lahat. Ang balita ay agad na ikinatuwa ng mga babae na pakiramdam ay mapalad na masaksihan ang sugo ng personal. Samantala, namangha ang mga lalaki na ang kanilang high school ay nakakuha ng ganoong katanyagan. Ngunit inisip ni Lily na seryoso ang sitwasyon dahil si Envoy Shan ay nasa top 3 sa China. Ang marinig ito ay nagpabagabag din kay Yuki, ngunit pinutol siya ng system at ipinaalam sa kanya na maaari siyang magpalit ng propesyon sa level 1-0. Inisip niyang malaking tulong ang level 1-0, ngunit masyadong maliit na experience ang bigay ng mga alagang hayop, kaya kailangan niya ng ibang paraan. Kalaunan pagkatapos ng klase, nakatanggap siya ng tawag sa telepono, ngunit pinagtawanan siya ng ilang estudyante dahil sa kanyang laos na ringtone. Nagpasya siyang huwag silang pansinin at sinagot ang tawag.
Sa kabilang linya, ipinaalam sa kanya ng boss na nakakuha ito ng isang pambihirang halimaw. Agad na nagtanong si Yuki kung anong uri ito nang marinig ito. Sumagot ang boss na isa itong three-headed griffin, na isang napakabihirang nilalang. Mabilis na naalala ni Yuki na mataas ang ranggo nito at nagtanong kung saan ito nanggaling. Sinabi ng boss na isang kaibigan ang nakahuli ng 3, tapos pinresyuhan ang lalaki ng 800,000 at ang babae ng 500,000. Agad na pumayag si Yuki at pinaalalahanan siya ng boss na dalhin ang pera pagpunta niya. Pagkatapos ng tawag, nainis siya dahil kulang pa rin siya ng 500,000. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, may humawak sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Lily na mabilis na nagtanong kung kailan siya titigil sa pagiging lingat. Inamin niyang kulang siya sa pera at humingi ng trabaho, kung saan tinanong siya nito kung talagang kailangan niya. Bilang tugon, sunod-sunod siyang tumango matapos isipin na sinabi nitong matutulungan niya ito sa isang bagay at itatransfer nito ang bayad. Ngunit nagulat siyang malaman na mayaman pala ito dahil hindi niya ito ipinakita noon. Gayunpaman, mabilis niyang tiniyak dito na tatapusin niya ang gawain anuman ito. Nagmungkahi rin siya ng ibang bagay na nagpahiya sa kanya. Napansin ni Lily ang kanyang ekspresyon at binalaan siya dahil hindi ito interesado sa kanya. Gayunpaman, nilinaw niyang ang ibig niyang sabihin ay tulungan ito sa mga magugulong tao at tinanong kung ano ang akala nito. Mabilis na iniba ni Lily ang usapan sa kanyang gawain at sinabing sasamahan niya ito buong araw bukas, ngunit nalito siya sa hiling nito. Kinabukasan sa museum, 2 matatayog na estatwa ang nakatayo sa harap nila. Nag-ukol ng oras si Lily sa pag-aalay ng taos-pusong panalangin. Samantala, naalala ni Yuki na ito ang mga pinakapinagpipitagang Diyos, sina Jehovah at Zeus. Sinulyapan din niya si Lily habang inaalala kung paanong kung wala sila, ang mundo ay maaaring naging kanlungan ng mga halimaw. Gayunpaman, nagtaka siya kung talagang gumastos ito ng ganoon kalaking halaga para lang mapasali siya sa isang prayer session. Sinabi naman ni Lily na nakakapagpataas ng tsansa ng awakening ang prayer class, pero lagi niya itong nililibanan. Iniisip din niya na kung magigising siya, baka swertehin din siya, at tumaas din ang sarili niyang tsansa. Pero para kay Yuki, ang paggastos ng 500,000 para sa kaunting swerte ay para lang sa mayayaman. Ngunit nang lumingon siya, napansin niya ang isang larawan ng isang babaeng taimtim na nagdarasal sa harap nito, kaya tinanong niya kung talagang epektibo ba ang pagdarasal sa isang larawan. Ipinaliwanag ni Lily, bihira ang mga primal gem, kaya karamihan ay sa mga estatwa at larawan na lang nagdarasal. Pero sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang mga primal gem, kaya pinagalitan siya nito sa pagliban sa klase. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, ang mga primal gem ay mga bato mula sa mga estatwa ng Diyos, at ang mga estatwang gawa sa mga ito ay maaaring magbigay basbas sa mga mananampalataya. Kaya ang pagdarasal sa harap ng mga ordinaryong estatwa o larawan ay maaaring magpataas ng tsansa na magising. Gayunpaman, hindi naniniwala si Yuki sa mga Diyos at gusto lamang niyang mag-level up at lumakas. Pero, ipinagtataka rin niya kung bakit walang mga Diyos ang China sa mundong ito. Kaya tinanong niya si Lily kung may narinig na ba itong alamat tungkol sa mga Diyos ng China. Sumagot siya na ang China ay tinitingnan bilang isang lupain na inabandona ng mga Diyos na walang natirang banal na alamat. Lalo lang lumalim ang kanyang pagdududa dahil bawat sibilisasyon ay may mga alamat na nakakabit sa lupain nito. Kaya't inisip niya na marahil ay may mga Diyos noon, ngunit nawala o nabura ang kanilang mga alamat. At dahil siya ay dumating bilang isang Chino, naramdaman niyang responsibilidad niyang alamin ang katotohanan ng lupain. Dahil sa iniisip, nagpaalam siya para asikasuhin ang isang bagay. Napansin ni Lily na wala na siyang balak magdasal at pinaalalahanan siya na hindi madali ang paggising. Bilang tugon, siniguro niya rito na malalampasan niya ang mga Diyos kahit hindi siya magising. Pero nalito siya sa matapang nitong pahayag at napagtanto niyang baliw ito. Samantala, nakalabas na si Yuki, iniisip na oras na para palakasin pa ang kanyang lakas. Kalaunan sa katayan, ang mga kulungan ay nababalutan ng mga anting-anting. Sa loob ay may isang level 20 na lalaki, 3 ulong griffon, at isang level 17 na babaeng griffins. Nang ipakita ng boss ang halimaw kay Yuki, tinanong niya kung ano ang masasabi ni Yuki. Namangha si Yuki sa kanilang nakakalamang na presensya na may lakas sa laban na higit sa 1,000. Isinantabi ang pagkamangha, tinanong niya ang tungkol sa ikatlong griffin na binanggit ng boss. Matapos ipaliwanag na ang huling griffin ay ihahatid mamaya ng kanyang mga kaibigan, tinalakay niya ang bayad. Kaya nangako si Yuki na itatransfer ang pera, pero nakiusap din na makilala ang hunting team. Nagtaka ang boss at tinanong kung bakit niya gustong makilala ang mga ito. Sumagot siya na baka kailanganin niya ang tulong nila sa hinaharap para manghuli ng mga halimaw. Nangako pa siyang papatay ng mga halimaw at bubuo ng pusong hindi magagapi, ngunit inakala ng boss na nababaliw na siya, pero pumayag pa rin ito at sinabing darating ang team mamaya. Samantala, maingat na pinagmasdan ni Yuki ang mga griffin. Alam niyang hindi siya mabubuhay sa kanyang lakas, kaya pinili niyang hintayin ang hunting team at hiniling sa boss na abisuhan siya. Kalaunan sa bahay, abala si Yuki sa pagligo.
Nang bigla siyang makarinig ng malakas na kalabog sa labas, mabilis niyang nilapitan ang pinto, iniisip kung may pumasok. Pero dahil sa kaguluhan sa syudad kamakailan, nagpa siya siyang tingnan. Bago pa man niya ito maabot, marahas na sinipa ang pinto mula sa labas. Dahil sa matinding lakas, lumipad ito paloob. Ang kanyang figure na Ultraman ay napabagsak sa sahig. At habang ibinabalik niya ang kanyang atensyon sa pintuan, nagsimulang magpaputok ang figure sa isang manikang Godzilla. Samantala, sa likod ng wasak na pintuan, lumitaw ang isang babaeng kulay rosas ang buhok. Miyembro siya ng hunting team na nagngangalang Yang at tinanong kung hinahanap niya ba sila. Nagalit, tinanong ni Yuki kung sino ang tinatawag nitong manyak at sinabing sinira nito ang kanyang pinto. Pero sumagot ito na dahil nakatayo siya doon na nakabalot lang sa tuwalya, mukha siyang manyak. Noon lang niya napagtanto na nahulog na pala ang kanyang tuwalya. Dali-dali niya itong kinuha at ipinaliwanag na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng interes na makinig. Sinabi niya na dinala na nila ang huling griffin at maghihintay sa katayan. Kalaunan, sa loob ng sikretong silid, ipinakilala ng boss si Yuki sa hunting team. Isang lalaking nagngangalang Luke ang humakbang pasulong at nagpakilala. Nakita siya ni Yuki at alam niyang tunay siyang mangangaso dahil ang kanyang presensya ay may daladalang mapaniil na aura. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Luke ang kanyang anak na si Yang kay Yuki. Nang marinig ito, tahimik na sinabi ni Yuki sa sarili na isa itong marahas na babae, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang sabihin ni Luke na sinabi sa kanya ni Boss Quinn na gusto niya silang makita. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kailangan niya ng maraming mababangis na hayop at umaasa siyang makakapagtrabaho sila ng magkasama. Gayunpaman, tinanong ni Luke kung bakit kailangan niya ng marami at sinabi niyang kailangan sa kanyang teknike ang pagpatay ng mga halimaw. Nang marinig ito, awkward na natahimik si Luke at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Luke na baka nalinlang lang si Yuki dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoong paraan. Samantalang prangkang sinabi niyang na si Yuki ay isang manyak na tanga na may baluktot na pag-isip. Dahil dito, tinuro siya ni Yuki at sinabing manahimik. Isinantabi iyon, sinabi ni Luke na kanya ang mga griffin at tinanong kung balak niyang pumatay ng isa. Inamin ni Yuki na pero kulang siya sa lakas, kaya nakiusap siyang tulungan siyang pahinain ito. Nang marinig ito, pumayag si Luke ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay pumasok siya sa kulungan at hinarap ang tatlong ulong babaeng griffin. May determinadong mga mata, sinuntok niya ito gamit ang kanyang kamay. Ang napakalakas na puwersa ay nagpabagsak sa dambuhalang nilalang sa lupa. Gayunpaman, isa pang griffin ang humakbang pasulong at umungal ng nakakabingi. Saglit na natigilan si Luke nang marinig niya ang ungal ng leon na nagmumula rito. Naapektuhan din ang tunog sina Quen at Yang, na mabilis na tinakpan ang kanilang mga tainga. Pero nagulat si Yang nang mapansin niya si Yuki sa malapit. Nakita niya itong nakatayong matatag, at nagsimula siyang magtaka kung mayroon ba talaga itong tinatagong lakas. Samantala, lumundag si Luke sa ere. Napansin ito ng griffin at agad na itinuon ang tingin sa kanya, ngunit hindi pinansin ni Luke at itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito nang may matinding lakas sa isa sa mga ulo ng griffin. Halos madurog ang ulo nito dahil sa impact, at ang katawan ng nilalang ay nagsimulang mahinang bumagsak sa lupa. Matapos makumpirma na malapit na itong mamatay, sinabihan ni Luke si Yuki na bahala na siya sa natitira. Kalmadong pumasok si Yuki sa kulungan matapos malaman iyon. At walang pag-aalinlangan, sinuntok niya ang nanghihinang griffin. Gayunpaman, inabisuhan siya ng sistem na masyadong mababa ang kanyang lakas para sirain ang depensa nito. Pinanood siya ni Yang at ininsulto sa pagsasabing dapat na siyang tumigil dahil hindi siya mandirigma. Gayunpaman, naputol ang kanyang sinasabi nang mapagtanto niya kung ano talaga ang ginagawa nito. Nakita niya itong walang tigil na sinusuntok ang griffin. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ama at tinanong kung nararamdaman din ba nito ang paglakas ni Yuki. Natahimik si Luke, iniisip kung ang lakas ni Yuki nang walang awakening ay nangangahulugang totoo ang hereditary technique. Samantala, patuloy na pinagsusuntok ni Yuki ang griffin ng 10 beses na mas malakas. Tumanggi rin siyang maniwala na hindi niya kayang sirain ang depensa nito habang nasa ibabaw nito. Kaya tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas at nagpakawala ng isang huling suntok. Nang sumabog ang ulo ng halimaw, nakakuha siya ng 7,000 experience points at 3,500. Tumaas din ang kanyang level mula 7 hanggang 9, at binati siya ng system sa pagkuha ng 21 attribute points. Bukod pa rito, nakuha niya ang Lion's Roar na kumakain ng kalahati ng kanyang stamina para triplehin ang kanyang lakas sa isang ungal. Nang malaman niyang isa itong area of effect skill, alam niyang kailangan niya itong gamitin ng maingat sa hinaharap. Ngunit habang nagagalak pa siya sa kasiyahan ng pag-level up, tinawag siya ni Luke. Sinabi niyang may lakas si Yuki, pero hindi niya ito ginagamit ng maayos, at sa pagsasanay ay maaaring bumuti ito ng 20%. Kaya sa kanilang pag-alis, pinayuhan niya itong bisitahin ang kanyang pandayan kung gusto talaga nitong lumakas. Kumaway si Yuki ng may kumpiyansa at idineklara na tiyak siyang pupunta. Pagkatapos, kinausap niyang ng mahina ang kanyang ama tungkol kay Yuki.
Biglang huminto si Luke at kinumpirma na lumakas ang aura ni Yuki matapos patayin ang Griffin. Kinabukasan sa bahay, abala si Yuki sa paulit-ulit na pag-indayog ng kanyang espada. Gayunpaman, nagreklamo siya na mahirap pa ring asikasuhin ang mga labi ng Griffin. Kung sa bagay, malaki ito, pero kahit papaano ay magagamit niya ang karne nito para palakasin ang kanyang mga attribute pansamantala. Gayunpaman, ang kanyang pag-isip ay naantala ng isang tawag. Nang sagutin niya, agad siyang pinagalitan ni Lily dahil sa pagliban niya sa klase. Sumagot siya at sinabi sa kanya na mayroon siyang importanteng sasabihin. Sa sandaling iyon sa eskwelahan, natigilan si Lily sa kanyang mga salita, kaya't nagmadali siyang lumabas ng walang pag-aalinlangan para puntahan siya, na ikinagulat ng iba. Hindi alintana ang kanilang mga tingin, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni Yuki. Kalaunan sa bahay ni Yuki, ang lamesa ay muling napuno ng mainit na hotpot. Dumating si Lily habang kumakain si Yuki at humingi ng kaunti, kaya sinabi niya na kung sino ang mabagal ay walang makukuha. Pagkatapos kumain, pareho silang busog na busog. Sumandal si Lily habang sinasabing hindi niya akalain na mangungutang siya para lang makabili ng Griffin. Inamin niyang totoo iyon, pero hindi niya inaasahan na magmamadali itong pumunta para lang kumain. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang karne ng halimaw ay nagpapalakas ng katawan, kaya hindi malaking bagay ang pagliban sa klase para dito. Ngunit napatawa siya nang marinig ito, at tinanong siya nito kung ano ang nakakatawa. Sumagot siya na naiisip niya lang ang class rep na namumuna sa lahat sa pag-absent sa klase. Bilang tugon, sinuntok niya ito at pinilit na mag-sorry kaagad. Pagkaraan ng ilang sandali, uminom siya at kaswal na nagtanong kung sinusubaybayan niya ang mga balita. Ibinunyag niya na naglabas ng red alert ang mga otoridad at dumating na ang sugo para mamahala. Dahil dito, natatakot siyang baka humaharap sa malaking krisis ang Qing City. Mabilis siyang sumang-ayon dahil hindi siya mapakali kamakailan at kailangan niyang mag-level up ng mabilis. Sakto namang nakita niyang may kinuha ito sa kanyang bag at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Inilagay niya ang isang notebook sa mesa at sinabing bibigyan niya ito ng extra lessons, ngunit lubos siyang natigilan dito. Kaya ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring patuloy na bumisita sa mga lugar tulad ng museo nang walang alam na pangunahing kaalaman. Umalinggaw sa buong apartment ang kanyang pagtutol matapos marinig ito. Kinagabihan, natapos na rin ang kanilang extra lesson at pinaalalahanan niya siyang ipagpatuloy ang pagsisikap. Nang banggitin niyang ipagpapatuloy nila ito sa hinaharap, napasigaw siya sa gulat, ngunit tiningnan lamang siya nito ng masama at tinanong kung may problema siya. Bilang tugon, agad niya itong itinanggi. Nang maayos na ang lahat, naghanda na siyang umalis at nagpaalam. Gayunpaman, hinabol niya ito at nag-alok na ihatid siya pauwi dahil hindi siya mapakali. Namula siya ng bahagya nang marinig ito, pero sinabi pa rin niyang 3 kanto lang ang layo ng bahay niya at 10 minutong lakad lang. Matapos makumpirma, sinabi niyang umalis na sila agad dahil mas mapanganib kapag dumilim na. Naglakad silang dalawa sa kalye. Gayunpaman, naramdaman niyang kakaibang nakakailang ang paglalakad ng ganito, kaya sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon sa pagsasabing maganda ang paglubog ng araw. Nang hindi siya makatanggap ng sagot, lumingon siya at nagtanong kung nakikinig ba ito. Nabalin sa wisyo si Yuki at tinanong kung ano ang sinabi niya, ngunit nahiya si Lily at isinawalang bahala na lang ito sa pagsasabing magmadali na sila. Bagamat sinang-ayunan niya ito, napatingin ang kanyang mga mata sa gilid, kung saan napansin niya ang isang madilim na eskinita na may kakaibang aura. Nakaramdam ng kakaiba, tinawag niya ang atensyon ni Lily dito. Iminungkahi niyang sa bahay na lang niya magpalipas ng gabi dahil may sapat na espasyo para sa dalawa. Lumingon siya nang may gulat at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin habang iniisip kung dapat ba niyang tanggapin ang alok. Ngunit bago pa siya makasagot, isang biglaang tunog ng pag-click ang umalingaw-ngaw sa hangin. Naniga si Yuki nang marinig niya ang isang boses na nagsimulang magbilang. Napagtanto ang panganib, mabilis niyang hinila si Lily, na nagpataka sa kanya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag niyang nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa eskinita, at sigurado siyang isa itong halimaw. Nang marinig ito, tinanong niya kung dapat ba silang umatras, ngunit sinabi niyang marami pang ibang presensya sa unahan na nagpapahirap sa sitwasyon. Kaya bigla siyang huminto at nakitang napapalibutan na sila ng ilang mga figurang gawa sa kahoy. Nagpatuloy sa pagbibilang ang mga taong kahoy habang nakatitig sa kanila na may nakakatakot na ngiti. Nakilala ang kanilang sitwasyon, naintindihan ni Yuki na ganap na silang napapaligiran. Bigla na lang, idineklara ng mga nilalang na parurusahan sila dahil sa pagsuway sa patakarang bawal gumalaw. Pagkatapos ay natuklasan ni Yuki na ang bawat taong kahoy ay level 8 na may combat power na 100. Pagkatapos itong makumpirma, umiti siya dahil hindi ito magiging mahirap. Ngunit nagtataka pa rin si Lily kung mayroon ba talaga silang paraan para makalusot. Nanatili siyang kalmado at sumagot na hindi na kailangang umatras dahil siya na ang bahala sa kanila kaagad. Bagamat pinaghihinalaan niyang nagmamayabang lang ito, tinawag niya si Lily. Pagkatapos ay inutusan niya itong takpan ang kanyang mga tainga habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang skill. Inactivate niya ang Lion's Roar na may tsansang makabingi ng mga kalaban at durugin ang kanilang mga panloob na organo.
Ang nakakabinging sound wave ay agad na nagpaatras sa mga taong kahoy. Sa loob ng ilang sandali, ang kanilang mga katawan ay ganap na nadurog. Nakita silang lahat na nagkalat, nagulat si Lily na natalo sila ni Yuki sa isang atake lang. Hindi niya rin maiwasang magtaka kung kailan pa siya naging ganito kalakas. Samantala, nakita ni Yuki na hindi makakain ang mga labi, ngunit malaki ang experience points na nakuha. Gayunpaman, binaliwala niya rin ang mga ito dahil hindi na kailangan ng panggatong sa modernong panahon. Bigla siyang may napansing kumikinang sa malapit. Nakita niya ang isang butil na may pinong itsura at tinanong si Lily kung kilala niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya na kung nakinig lang siya sa klase, malalaman niyang iyon ang core ng isang taong kahoy. Idinagdag niya na ang core ay may malakas na sigla at maaaring gamitin bilang gamot para sa mga awakener kaya't ito'y mahalaga. Nang marinig na maaari itong ibenta, agad siyang nagpasya na kolektahin ang lahat ng ito. Kaswal na inihagis ni Lily ang butil sa kanya at tiniyak na hindi siya makikipagkumpetensya. Mabilis niya itong nasalo at hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Gayunpaman, may biglang lumitaw sa kanilang harapan. Isang law enforcer ang nagtanong kung bakit sila nasa labas. Nagbabala rin ang opisyal na nagngangalang Jin na partikular na mapanganib ang lungsod sa gabi, ngunit napadako ang kanyang tingin sa mga durog na halimaw na kahoy at tinanong kung sila ang may gawa. Agad na nilinaw ni Lily na si Yuki ang tumalo sa kanila ng mag-isa. Nagulat si Jin nang marinig ito at napaisip kung si Yuki ba ay isang uri ng halimaw. Napansin ni Yuki ang kanyang ekspresyon at nagpasya siyang magpakilala. Nang marinig ang kanyang pangalan, napagtanto nilang siya ang tumalo sa Faceless Man. Pinuri ni Edvain ang kanyang apelyido sa paglikha ng ganitong talento, bagamat para sa iba ay iito. Pagpapatuloy niya, nagpakilala siya bilang kapitan ng Team 6 at sinabing maaaring maging level 9 powerhouse si Yuki. Sumagot si Yuki na masyadong mabait si Edvain, ngunit inamin niyang mas interesado siyang lampasan ang mga Diyos. Gayunpaman, alam ni Lily na ang isang level 9 ay katapat ng 4 na Guardians, at napaisip siya kung lumalaki na ba ang agwat sa pagitan nila. Pagkatapos ng maikling usapan, hinimok sila ni Edvain na umuwi na agad dahil sa paglitaw ng mga halimaw. Kalaunan sa bahay ni Lily, nagpasalamat siya kay Yuki at nagbabala na hinahanap ng Monster King ang bangkay ng butiki, ngunit mahinahong tiniyak ni Yuki na laging may solusyon. Pagkatapos ay simpleng nagpasalamat siyang muli at isinara ang pinto ng may di inaasahang lakas. Kaya't nanatili siyang nakatayo doon na nag-iisip kung nagalit ba siya sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, nag-aalalang nag-iisip si Lily kung kaya niya ba talagang sabayan ang bilis nito. Kalaunan sa katayan, pumatay si Yuki ng isa pang griffin. Nakita ito ni Yang at sinabing wala pa siyang nakikitang kahanga-hanga mula sa kanya. Binaliwala siya ni Yuki dahil alam niyang kahit matapos talunin ang dalawang uri ng halimaw, malayo pa rin siya sa pag-level up. Kaya't nagtanong siya tungkol sa boss level na griffin na kanilang nahuli. Nang marinig ito, sininyasan siya ni Luke na sumunod. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang mabigat na takip at inalis ito sa kulungan. Pagkatapos ay lumitaw ang level 20 na Griffin King na may combat power na 1,900. Nakita niyang ang gulat na ekspresyon ni Yuki at pinaalalahanan siyang hindi niya ito kakayanin. Idinagdag din ni Luke na kahit na naghihingalo na ang Griffin King, baka hindi pa rin ito masaktan ni Yuki. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, sinabihan niyang si Yuki na isa lang daw Toj na sumuko na. Ngunit binaliwala siya ni Yuki at inilabas ang kanyang kutsilyo. Pagkatapos ay humakbang siya at sinaksak ang Griffin. Gayunpaman, agad na nabasag ang talim ng tumama ito. Nakita ito, napahagalpak ng tawa si Yang sa nakita niyang sobrang pagtitiwala sa sarili. Ngunit nanatili siyang kalmado dahil naintindihan na niya ang problema. Kung wala ang Heavenly Sword, hindi niya masisira ang depensa ng Griffin King, ngunit naramdaman niya ang paghinga nito. Kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa kanya ang ritmo ng paghinga ng Griffin. Nang magpakita ng bahagyang kahinaan sa paghinga ang isa sa mga ulo, mabilis niyang tinipon ang 10 beses niyang lakas. Pagkatapos ay hinawakan niya ang sirang kutsilyo at direktang sinaksak ang huminang ulo. Nagulat siyang dito habang hindi naman inaasahan ni Luke na mamamaster ni Yuki ang muscle-pounding breathing. Hindi nagtagal, ipinaalam ng system na nakakuha siya ng 15,000 experience at umabot na sa level 1-0. Nakuha rin niya ang Griffin Battle Armor mula rito. Pagkatapos noon, nagtanong ang system tungkol sa job change, at nagpasya si Yuki na kumita ng malaki mula rito. Pagkatapos, pinuri ni Luke si Yuki matapos nitong mamaster ang muscle-pounding breathing. Kaswal na sumagot si Yuki na henyo siya dahil hindi niya maaaring ibunyag ang system. Isinantabi iyon, tinawagan niya ang boss at agad namang nagtanong ang boss kung bakit. Ngunit bago pa siya makasagot, ipinaalam sa kanya ng system na naihatid na ang Griffin Armor. Kaya sinabi na lang niya sa boss na itatransfer niya ang bayad at nagmadaling umalis. Ang biglaan niyang pag-alis ay labis na ikinalito ni Luke at ng iba pa. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Yuki ang kanyang pananabik na subukan ang baluti. Kalaunan sa bahay, nasiyahan siya sa depensa ng baluti at sa kapangyarihang lumipad. Kaya, idineklara niya na sa ngayon, kahit ang Heavenly Sword ay mahihirapang tumagos dito.
Isinantabi iyon, nagtaka siya kung ano ang silbi ng Village Establishment Token na nakuha niya. Dahil alam niyang nakuha niya ito mula sa bowl ng kayamanan ng boss, kinuha niya ito. Pagkatapos ay sinuri niya ito at napagtanto na maaaring mahalaga ito para sa pagbuo ng kanyang impluensya sa hinaharap. Gayunpaman, ang prioridad niya ngayon ay ang kanyang sarili, dahil sa wakas ay umabot na siya sa level 1-0. Mabilis niyang tinawag ang system para simulan ang isang job chain. Isang maningning na liwanag ang bumalot sa kanyang buong katawan habang nagsisimula ang proseso ng job change. Habang pinapanood ang nagniningning na liwanag sa paligid niya, nakaramdam siya ng pagkamangha. Unang ipinakita ng system ang Mage Class, isang long-range na propesyon na gumagamit ng malakas na mahika. Nang marinig ang tungkol sa long-range na trabaho, agad siyang naging interesado. Sunod na lumitaw ang warrior job at isa itong combat role na puno ng battle intent. Sa sandaling makita ito ni Yuki, nakaramdam siya ng agarang pagkahumaling. Sa wakas, ipinakilala ng system ang Buddhist monk na may landas ng habag laban sa kasamaan. Matapos ipakita ang tatlong pagpipilian, hinikayat siya ng system na pumili na. Matapos ang maingat na pag-isip, itinaas ni Yuki ang kanyang kamay patungo sa selection interface. Nang dumampi ang kanyang daliri, kinumpirma ng system ang kanyang desisyon na palitan ang kanyang trabaho sa warrior. Matapos magbago ang trabaho, lalong lumakas ang kanyang mga kalamnan at buto. Matinding sakit ang bumalot sa kanyang katawan at napilitan siyang magtiim ng bagang. Hindi nagtagal, binalot siya ng gintong liwanag, at mga guhit ng kidlat ang tumama sa kanyang katawan. Matapos ang pagbabago, sinabi niyang matindi ang sakit, ngunit ang kapangyarihan ay sapat na dahilan para tiisin ito. Kalaunan pagkatapos maligo, nalaman niyang tumaas sa 900 ang kanyang combat power, at 62 ang lakas. Dahil triple na ang kanyang kapangyarihan, pakiramdam niya'y madali nang talunin ang Griffin King. Pagkababa ng kanyang inumin, napagtanto niyang hindi sapat ang mga ordinaryong halimaw, at kailangan ang wilderness para sa mabilis na pag-unlad. Sa sandaling iyon, naglabas ng abiso ang system na nag-aanunsyo ng pagsisimula ng kanyang main quest. Hinihiling ng kanyang main quest na kilalanin ng 1-0, 000, 000 tao ang kanyang martial skill, habang hinihiling naman ng kanyang side quest na pumatay siya ng 20 halimaw na mas mataas sa level 1-0. Matapos suriin ang mga layuning ito, napagtanto niyang ginagabayan siya ng system patungo sa wilderness. Dahil sa pagkaunawang iyon, nagpasya siyang maranasan mismo ang mga panganib nito. Kinabukasan, dumating siya sa Adventurers Guild sa King City. Humanga siya sa matayog na gusali, lalo na't ito ang sentro para sa mga misyon sa wilderness. Sa loob ng reception hall, nagtipon ang maraming tao. Narinig pa niya ang panawagan para sa 4 na wind-aligned na 3rd rank warrior para tugisin ang Tiger King. Bukod doon, narinig niya ang tungkol sa isang quest para sa mga abdo, at ang kaguluhang ito ay parang isang game guild noon. Nalaman din niya na karamihan sa mga miyembro ng guild ay awaken, at mataas ang kanilang katayuan. Bigla, isang babae ang lumapit sa kanya at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Ang babaeng ito na nagngangalang Marie ay masayang nagsabi na ang pagtulong sa iba ay nagdudulot sa kanya ng pinakamatinding kaligayahan. Gayunpaman, sumagot siya na tumitingin lang siya at tinawag itong tita. Ngunit ang pagtawag niya sa kanya ng tita ay agad na nagpasiklab ng kanyang galit. Nataranta, inisip niyang katanggap-tanggap pa rin para sa isang second-year student na tawagin siyang tita, ngunit pinagalitan siya ni Marie sa kanyang kawalang galang at idineklara na malaki ang problema niya. Sakto naman, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan at nagtanong kung anong ginagawa niya roon. Nang lumingon siya, nakita niya na si Nayang at Luke iyon. Masaya pa ngang kumaway sa kanya siyang bilang pagbati. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Luke at sinabing ikinagagalak niyang makita ito. Gayunpaman, iwinaksi siya ni Luke at sinabing tama na. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marie at hiniling na pagbigyan na lang siya at palampasin na ang issue. Halatang nagulat si Marie sa pakikialam ni Luke. Gayunpaman, isinantabi niya ang issue at pinaalalahanan si Yuki na maging mas matalino. Pagkaalis niya, tinanong ni Yuki si Luke kung lahat ba sa guild ay ganito kakakaiba. Kinumpirma ito ni Luke at sinabing ang mga laban sa wilderness ang nagpapanatiling tensyonado sa kanilang mga ugat. Isinantabi iyon, tinanong niya kung anong ginagawa ni Yuki doon. Sumagot si Yuki na balak niyang pumunta sa wilderness para maranasan ito mismo, ngunit nang asar siyang nakakainin lang siya sa loob ng 1 oras. Nang marinig ito, inasar niya rin ito pabalik sa pagsasabing hindi naman ito mas magaling. Pagkatapos ay hinamon siya nito gamit ang kanyang espada at tinanggap niya na humantong sa isang mainit na pagtatalo. Nagalit si Luke sa kanilang pag-ugali, habang ang mga kalapit na adventurer ay sinuportahan sila. Nang walang sinasayang na sandali, kinaladkad niya silang dalawa palayo. Kalaunan sa loob ng isang e-room, nagreklamo si Yuki na naging malupit si Luke sa pagpalo sa kanya. Gayunpaman, nagbabala si Luke na dahil may mga nakatagong eksperto sa paligid, kahangalan ang magsimula ng gulo. Matapos mapagtanto ang katotohanan sa kanyang mga salita, sa wakas ay kumalma na si Yuki. Pagkatapos ay nagpatuloy si Luke sa pagbababala na bagamat nagbibigay ng experience ang pangangaso ng halimaw, tunay na mapanganib ang wilderness.
Ngunit ang pagkarinig dito ay lalong nagpasabik kay Yuki at kinulit si Luke para sa mga detalye. Nang makita ang kanyang sigasig, sa wakas ay pumayag na rin si Luke. Ipinaliwanag niya na mapanganib sa labas, lalo na ang 4 na danger zones. Gayunpaman, hindi pa naririnig ni Yuki ang tungkol sa mga ito. Kaya sinabi ni Luke na ang mabangis na Tiger Mountain sa silangan ay pinamumunuan ng Golden Winged Tiger King. Sa kanluran naman ay naroon ang maputik na Leishan na pinamumunuan ng Double-Headed Dragon. Sa timog ay matatagpuan ang Flower Sea sa ilalim ng Flower Demon. Sa wakas, 300 milya ang layo, naroon sa Mount Liu ang Ghost King. Ito ang 4 na zona na nakapalibot sa King City na may hindi mabilang na mga nakatagong panganib sa kabila. Gayunpaman, nalipat ang atensyon ni Yuki sa experience na maaari niyang makuha mula sa kanila. Napansin ni Luke ang nasasabik na ekspresyon ni Yuki at nagtaka siya rito. Gayunpaman, sinabi niyang sapat na ang pakikipaglaban sa mga kalat-kalat na halimaw sa labas ng hindi lumalayo. Tiniyak naman ni Yuki sa kanya na alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit kailangan niyang umalis agad. Kalaunan sa pader pandepensa ng Qing City, hinarang ng isang gwardiya si Yuki mula sa restricted zone. Kinuwestiyon din niya kung may pass si Yuki at bakit siya tumatakas palabas. Dahil hindi makapagbigay ng sagot, itinuro ni Yuki ang kalangitan at sumigaw tungkol sa mga lumilipad na halimaw. Agad na lumingon ang sundalo para tumingin ngunit wala siyang nakita. Nang lumingon siya pabalik, nawala na rin si Yuki, kaya nalito siya kung bakit naghahanap ng panganib si Yuki kahit mukha naman siyang maayos. Kalaunan sa Jixia Town, nagwawala ang mga halimaw na daga sa gitna ng mga guho. Nang makita ito, napansin ni Yuki na ang level 5 na daga ay nagpapatunay na isang kaparangan ang labas. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang sandata, ang Wine Thunder Spear na may 350 attack power. Matapos itong isuot, tumalon siya sa ere. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan ang kanyang lakas sa higanteng daga. Sa isang saksak lang, agad niya itong napatay at nakakuha ng 3 experience points. Bagamat inismiran niya ang kakarampot na gantimpala, ito pa rin ang buhay ng pangangaso ng halimaw na matagal na niyang ninanais. Habang nakatayo siya roon, nagsimulang gumalaw ang mga daga sa paligid. Mabilis niyang naramdaman ang paggalaw at lumingon sa pinanggalingan nito. Isang kawan ng mga daga ang lumabas mula sa isang kalapit na gusali. Isa sa kanila ang umungol ng malakas bilang hudyat, at sabay-sabay na sumugod sa kanya ang buong kawan. Pero hindi siya natinag at nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong teknik. Habang papalapit ang mga daga, itinaas niya ang kanyang sibat at ginamit ang kanyang warrior skill. Ang Wine Thunder Spear ay nabalot sa rumaragasang spiritual power. Nag-atubili saglit ang mga daga nang maramdaman ang napakalakas na puwersa, ngunit winasak ng kanyang atake ang lugar at nilamon ang kawan. Nang humupa ang alikabok, nakatayo si Yuki sa gitna ng mga bangkay habang tumatanggap siya ng walang tigil na experience points. Sa paglubog ng araw sa kabubatan, gumawa ng apoy si Yuki at sinimulang ihawin ang mga dagang nahuli niya. Nang maluto na, ninatnat niya ang karne ng walang pag-aalinlangan. Sunod-sunod niyang kinain hanggang mabusog, pagkatapos ay itinapon sa gilid ang mga buto. Nang matapos siya, napansin niyang nakakagulat na malambot pala ang sariwang karne ng halimaw. Gayunpaman, biglang nagseryoso ang kanyang ekspresyon nang makaramdam siya ng isang malakas na presensyang papalapit. Bigla siyang lumingon para tingnan kung sino yon. Sa kanyang pagkagulat, isang may pakpak na tigre ang direktang sumusugod sa kanya. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang sibat at lumundag sa hangin habang umiikot sa likod ng gintong tigreng may pakpak. Kasunod niyon, isang kidlat ang humati sa kabubatan habang bumabagsak ang kanyang atake. Matapos itong talunin, inismiran niya ang mababang combat power nito, pero iniisip niya kung ano ang lasa nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung anong uri ng tigre ito dahil bihira magsama-sama ang mga ganitong hayop. Bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, napansin niyang may lumitaw pang mga tigre. Isa sa kanila ang humakbang pasulong at umungol na may mga matang namumula sa galit. Natigilan si Yuki nang makita ito. Kaya't hindi na nagsayang ng segundo, tumalikod siya at nagsimulang tumakbo, ngunit hinahabol pa rin siya ng mga tigreng may pakpak kaya kinuwestiyon niya ang kanilang di pangkaraniwang pagkakaisa. Napagtanto na mahuhuli rin siya kung magpapatuloy ito, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang skill. Kaya bigla siyang huminto sa pagtakbo at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Ang Griffin Battle Armor ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, at ang maningning na liwanag ay bumulag sa mga tigre. Sa kabutihang palad, binigyan siya ng armor ng kakayahang lumipad, at ito ang nagligtas sa kanya mula sa pagkukulong. Gayunpaman, sa wakas ay inamin niya ang panganib sa kabubatan at kinuwestiyon ang tuwa ng mga tigre sa paghabol sa kanya. Pero ngayon, idineklara niyang siya naman ang babanat. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang Dragon and Phoenix Slash. Isang napakalakas na puwersa ang sumira at lumamon sa mga tigre. Isa-isa silang bumagsak mula sa ere. Dumagsa ang mga system notification kay Yael habang nakakakuha siya ng napakaraming experience mula sa kanilang mga bangkay. Napansin ni Yuki na bawat tigre ay nagbibigay ng 2,000 experience at naisip na 100 pa ay magpapa-level up sa kanya. Pero bigla, nakaramdam siya ng pagkahilo at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin.
Habang hirap siyang tumayo, napagtanto niyang masyadong nakakapagod gamitin ng tuloy-tuloy ang Dragon Phoenix Slash. Inamin din niyang hindi pa siya sanay at kailangan niyang ibalik ang kanyang mana. Kasabay nito, nakita niya ang taktika ng mga tigre na manghuli at umatras na nagpapakita ng kanilang talino. Kalaunan, sa mas malalim na bahagi ng gubat, isang usa ang kaswal na naglalakad nang biglang lumitaw ang isang gintong tigreng may pakpak at sinugod ito. Sa mismong sandaling iyon, sumugod pasulong ang sibat ni Yuki. Tinamaan nito ang katawan ng tigre at ipinako ito sa isang malapit na malaking bato. Pagkatapos, lumakad si Yuki patungo sa katawan ng usa, para lang matuklasan na patay na ang pain, at ito ay nagdulot ng mas maraming problema sa kanya. Kalaunan malapit sa isang bangin, natuklasan niya ang ilang mga tigreng may pakpak na nagtitipon. Inamin niyang masyadong tuso ang mga hayop, kahit na ilang patay pa lang ay magpapa-level up na sa kanya. Dahil doon, nagpasya siyang umalis at maghanap ng iba pang mababangis na halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakahanap siya ng nag-iisang tigre at tinarget ito para sa pag-level up. Habang iniisip ang experience points na makukuha niya, masigla siyang lumipad patungo rito. Ngunit napagtanto niya pagdating na hindi pala tulad ng inaasahan niya ang sitwasyon. Nakatayo sa harap niya ang level 25 na hari ng mga tigre. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagising ang napakalaking hayop at tumayo sa buong taas nito. Kaya't halos hindi siya makapaniwala sa laki ng nilalang dahil mas malaki pa ito sa isang balyena. Pero biglang napako ang tingin ng tigre sa kanya, kaya nagsimula siyang magtaka kung napansin na ba nito ang kanyang presensya. Sumulong ang hari ng mga tigre na may nakakatakot na aura na nakapalibot dito. Nag-ipon din ito ng enerhiya sa loob ng bibig nito habang naghahanda sa pag-atake. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala ito ng isang malakas na bola ng enerhiya patungo kay Yuki. Tumugon si Yuki sa pamamagitan ng mabilis na pagbuo ng isang panangga para subukang harangan ang atake, ngunit tumagos pa rin ang puwersa at tinamaan siya. Dahil sa lakas ng tama, tumalsik siya sa ere. Ang hari ng mga tigre na nakakita nito ay malamig siyang tiningnan at ang ekspresyon nito ay puno ng paghamak. Sa malapit, ilang usa ang payapang nanginginain sa isang parang. Nang bigla nilang nakita si Yuki na nahuhulog mula sa langit, natigilan sila sa pagkalito. Samantala, nabawi ni Yuki ang kanyang balanse at inamin ang nakakatakot na lakas ng hari ng mga tigre. Ngunit bago pa siya makabawi, isa pang tunog ang umalingaw-ngaw sa kabubatan. Mabilis siyang lumingon at nakita ang isa na namangkawan ng mga halimaw na sumusugod sa kanya. Kinabahan si Yuki dahil natakot siyang natapos na ang kanyang swerte at matatapakan siya hanggang mamatay. Isinantabi iyon, mabilis niyang inilabas ang kanyang sibat at kumilos. Ginamit niya ang vertical chop na sinundan ng isang pahalang na pag-atake laban sa mga hayop. Ang napakalakas na puwersa ng kanyang mga atake ay tumama sa kanila na nagtapos sa magulong sitwasyon. Matapos talunin ang mga halimaw, nakakuha siya ng 1,000 experience at kaunting ginto. Bukod dito, ipinaalam sa kanya ng system na naabot na niya ang level 11. Nang marinig ito, itinulos niya ang kanyang sibat sa lupa at bumagsak sa ginhawa, ngunit inamin na napakarami ng mga toro. Kaya ito ang naghinala sa kanya ng isang lihim na kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng hari ng mga halimaw. Habang nag-uunat, isinaalang-alang din niya ang panganib sa mundo at naisip na maabot ang level 12 bago bumalik. Pagkatapos ay tiningnan ni Yuki ang masusustansyang mga hayop at tinanong kung kakasya ba sila sa kanyang inventaryo. Habang ginagawa ito, kinilala niya ang pangangailangang hasain ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban matapos mahirapan laban sa mas mahihinang kalaban. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang iniisip, nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa gubat. Pagkatapos ay natanaw niya ang isang malayong grupo ng mga toro at naging interesado. Sa sandaling iyon, siyang at ang kanyang kupunan ay napapaligiran ng kawan. Malubha na ang kanilang kalagayan mula sa mga naunang laban. Bigla, isa sa mga toro ang sumugod. Dali-daling itinaas niyang ang kanyang espada para harangan ang atake. Kasabay nito, hinimok niya ang kanyang ama na bilisan ang pagtapos. Hindi kalayuan, nakatayo ang hari ng mga sungayang toro na may putol na isang tenga at ang pinsala ay gawa ni Luke. Nang marinig ang boses niyang, sinabi niya sa kanya na magtiis pa ng kaunti habang tinatapos niya ang halimaw. Gayunpaman, malayo pa sa pagkatalo ang hari ng mga toro. Sinamantala nito ang isang sandali ng pagkagambala ni Luke at biglang tumalikod para tumakas. Sumigaw si Luke na huminto ito, ngunit napagtanto niya na ang matagal na labanan ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang lahat. Samantala, natabig ang espada niyang mula sa kanyang pagkakahawak at tumilapon sa lupa. Nasugatan din ang kanyang braso matapos siyang mabigong dumepensa. Nang pilitin niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang galit na toro na direktang sumusugod sa kanya. Agad na sumigaw si Luke na gumalaw siya, ngunit alam niyang maaaring huli na ang lahat. Alam ito niyang, ngunit pagod na siya at humingi na lamang ng paumanhin sa kanya. Gayunpaman, ang toro sa harap niya ay biglang tinamaan ng kulog. Habang bumabagsak ito, lumitaw si Yuki at inasar siyang dahil sa hindi niya ito kayang harapin. Nang marinig ang kanyang boses, nagulat siya at tinawag siyang bastos na Toj. Agad niyang nilinaw na hindi siya bastos at tinanong kung paano sila napaligiran.
Bago pa siya makasagot, biglang lumitaw si Luke. Ipinaliwanag niyang gusto niyang gumawa ng mas magandang sandata para kay Yang, ngunit mahal ang naging kabayaran ng kanyang pagkakamali. Nang marinig ito, nagulat si Yuki na nagkamali pala talaga si Luke. Gayunpaman, isang talim ang biglang itinutok sa kanyang leg. Binalaan siya ni Luke na mag-ingat sa kanyang mga salita, at mabilis siyang humingi ng paumanhin. Samantala, sumigaw ang dalawa pang lalaki kay Luke, sinasabing hindi na nila kayang magtagal. Ibinalik ni Luke ang kanyang atensyon sa hari ng mga toro, na ngayon ay sobrang takot na para lumaban. Pero sa paglipas ng panahon, mas marami pang toro ang patuloy na nagtipon. Biglang iminungkahin iyang nalabanan nila ang daan palabas, pero sumagot siya na sa dami ng kalaban, hindi niya kayang puksain silang lahat. Gayunpaman, iginiit niyang na wala siyang pakialam at idineklara pa na gusto niyang kumain ng roast beef. Gayunpaman, humingi na lang ng paumanhin si Luke at inamin na nauubusan na siya ng lakas. Hindi inaasahan, hinimok siya ni Yuki na tumagal ng 3 segundo, at pumayag si Luke, pero nagtataka siya sa plano. Agad namang kumilos si Yuki habang sinasabing walang oras para magpaliwanag. Nang makita ito, hindi napigilan ni Luke na pagalitan siya, pero humakbang pa rin siya, at ginamit ang kanyang Cyclone Blade para harangan ang mga paparating na toro. Habang lumalaban, binalaan niya si Yuki na ang paggamit ng skill ay ubos sa kanyang lakas at iwan ang kanilang buhay sa mga kamay ni Yuki. Tiniyak siya ni Yuki na huwag mag-alala dahil hindi pa siya nabuhay ng sapat para mamatay. Pagkatapos noon, nagpasya siyang hulihin ang hari ng mga toro para mapigilan ang iba pang toro. Mabilis siyang sumugod sa likod ng hari ng mga toro at nagpakawala ng suntok na may 10 beses ng kanyang normal na lakas. Napakalakas ng impact kaya't ang ulo ng hari ng mga toro ay bumaon sa lupa. Habang pinapanood ito, parehong nabigla si Yang at Luke sa ipinakitang lakas niya. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Yuki, at inactivate niya ang kanyang Dragon Phoenix Slash. Naramdaman ng hari ng mga toro ang matinding pressure, habang bumababa sa kanya ang Dragon at Phoenix. Sinubukan nitong tumakas, pero walang tigil nila itong hinabol. Sa isang iglap, nagsanib ang Dragon at Phoenix at pinabagsak ang hari ng mga toro. Habang bumagsak sa lupa ang walang buhay na katawan ng hari ng mga toro, sa wakas ay idineklara ni Yuki na tapos na. Matapos mapugutan ng ulo ang hari ng mga toro, nagsimulang tumakas sa takot ang mga natitirang toro. Masayang tinawag ng kalbong lalaki ang kanyang kasama, na agad namang sumugod. Nagkayakapan ng dalawa at masayang idineklara na sila ay nakaligtas. Pero, nahiya si Luke at iminungkahing iwanan sila, na sinang-ayunan naman Yang. Bigla niyang napansin si Yuki na kumakaway, at sumagot siya na may utang na loob siya sa kanya sa pagkakataong ito. Pero iginiit ni Yuki na hindi na kailangan dahil magkakilala naman sila ng husto. Nainis sa kapangahasan ni Yuki, natukso si Luke na turuan siya ng leksyon, pero biglang hiningi ni Yuki ang katawan ng halimaw dahil magpapalakas ito sa kanya. Nang marinig ito, sinabi niya sa kanya na maghintay sandali. Dahil dito ay mabilis na nagtanong si Yuki kung may iba pa. Sinabi niya na kulang sa pino ang hilaw na lakas ni Yuki at itinuro siya sa panday ng Luo Mountain Town. Doon, ituturo niya sa kanya ang paraan na ginamit niya para gamitin ng maayos ang lakas. Nang marinig ito, masayang pumayag si Yuki at sinabing tiyak na pupunta siya. Gayunpaman, hinimok siya niyang na magpalit bago niya mapahiya ang kanyang sarili at sumunod naman siya. Kalaunan sa Low Mountain Town, dumating si Yuki sa isang tindahan. Nang makita na pandayan yun ni Luke, nalaman niyang napunta siya sa tamang lugar. Bigla siyang tinawag ni Yang at sinabing akala niya ay hindi niya ito mahahanap, pero napansin niya ang kanyang ekspresyon at tinanong kung nagulat ba siya sa kanyang combat suit. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanilang mga sandata at buong pagmamalaking sinabi na hindi naman ito masama. Gayunpaman, sinabi niya na natural lang iyon dahil sa kakayahan ni Luke, tapos ay tinanong kung bakit siya nagyayabang. Galit na galit sa kanyang sagot, tinanong niya kung gusto niyang makipag-away. Tinanggap ni Yuki ng walang takot na nag-udyok sa kanya na ideklara ang kanyang katapusan. Sa sandaling iyon, pumasok si Luke at tinanong kung bakit sila laging nag-aaway. Pinukpok pa niya sila sa ulo at sinabihang umayos. Gayunpaman, pareho nilang iginiit na hindi nila kasalanan at nagsimulang magturuan. Sa wakas ay inutusan sila ni Luke na tumigil at inihayag na gagawa siya ng bagong sandata para kay Yang. Di nagtagal, nagsimula siyang magpakita ng isang espesyal na paraan ng paggamit ng kapangyarihan at sinabihan silang manood. Habang itinataas niya ang kanyang martilyo patungo sa sungay, pinaalalahanan niya si Yuki na mag-focus ng mabuti. Pagkatapos ay hinampas niya ang sungay ng buong lakas. Namangha si Yuki na ang ganoong kaigsing kilos ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Napagtanto niyang pambihira ang pamamaraang ito at nagpa siyang sauluhin itong mabuti. Gayunpaman, inabisuhan siya ng system na natukoy nito ang power manipulation ni Luke. Pagkatapos ay nakamit niya ang elementary mastery at sa wakas ay nagamit na niya ang kanyang lakas. Bagamat nagulat dito, kinuwestiyon niya kung kailangan bang umabot sa 1,000 puntos bago sumulong. Bigla siyang napansin iyang na matamang nakatitig at tinanong kung natutunan na ba niya ito. Buong kumpiyansa siyang sumagot na dahil henyo siya, ngunit agad siyang ikinagalit ng kanyang kayabangan at naramdaman niya ang pagnanais na suntukin siya.
Nang gabing iyon, umalingaw sa labas ng tindahan ang tunog ng pinupukpok na metal. Sa loob, huling pinukpok ni Luke ang sungay ng buong lakas. Hindi nagtagal, sa wakas ay nabuo na ang espada. Nang makita ito, natuwa siyang nakumpleto na ang kanyang Heavenly Bull Sword. Gayunpaman, isang madilim na aura ang biglang lumitaw sa paligid nito nang abutin niya ito. Napansin ito ni Luke at mabilis siyang binalaan na mag-ingat. Nagsimulang gumalaw mag-isa ang espada at lumutang sa hangin. Pagkatapos ay humarap ito kay Yang at dumiretso sa kanya. Mabilis siyang umiwas, pero dumaplis pa rin ang talim sa kanyang pisngi. Sa ere, biglang nahati sa dalawa ang espada, pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa na may matinis na kalansing. Matapos masaksihan ito, nagtanong si Yuki kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Luke na lumaban ito dahil sa natitirang willpower na nabigo niyang alisin. Dahil doon, humarap siya kay Yang at humingi ng paumanhin sa pagsira ng kanyang sandata. Ngunit binaliwala niya ito at sinabing maaari siyang maging kwalipikado sa Martial Arts Institute anuman ang kanyang sandata. Humingi rin siya ng paumanhin kay Yuki dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plano na ipakita sa kanya ang tamang pamamaraan. Ngunit tiniyak sa kanya ni Yuki na ayos lang dahil natutunan na niya ito. Sinubukan ni Luke na magpatuloy sa pagpapaliwanag, ngunit huminto siya nang marinig ang sagot ni Yuki. Nagulat dito, tinanong niya kung talagang bihasa na ba siya rito. Mabilis na dinampot ni Yuki ang isang martilyo at isang espada sa malapit. Pagkatapos ay hiniling niya kay Luke na tingnan kung may anumang mali sa kanyang pamamaraan. Pagkasabi niyon, ibinaba niya ang espada at inihanda ang kanyang sarili. Nang ibagsak niya ang martilyo sa talim, malinis na naputol ang espada sa 4 na piraso. Habang pinapanood ito, napansin ni Luke na ganap nang nagbago ang kontrol ni Yuki sa lakas. Nakuha rin niya ang pamamaraan sa isang subok lang, na para kay Luke ay nakakatakot na kahanga-hanga. Samantala, inalok ni Yuki siyang nasubukan ang kanyang sandata, at mabilis siyang nagtanong kung ibibigay ba niya sa kanya ang sibat. Pero sinabi niya na hindi bagay ang sibat sa kanyang ugali. Kaya sa halip, inilabas niya ang Heaven's Edge Sword na may higit sa 6 na lakas. Sinabi rin niya sa kanya na ang sandata ay isang yaman ng pamilya, at sabik siyang sumang-ayon na kunin ito. Pero nagtaka siya kung saan nanggaling ang espada, at ipinaliwanag niyang kaya niyang magpatawag ng mga gamit mula sa malayo. Pagkatapos ay umalis siya, sinasabing umaasa sila sa kanya para sa mga kagamitan, ngunit pinili ni Yuki na huwag ibunyag ang kanyang system. Kalaunan, binuksan nila ang tindahan at pinatayo siyang sa harap ng isang training dummy. Hawak ang kanyang bagong espada, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang lahat ng kanyang lakas habang nanonood sa malapit sina Luke at Yuki. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, puno ito ng determinasyon. Humakbang siya pasulong at tinaga ang troso sa kanyang harapan. Tinagos ito ng talim at malinis na hinati sa dalawa. Nang makita ito, hindi niya mapigilang mamangha sa talim ng espada. Sumang-ayon din si Luke na matalas at eksakto ang hiwa, tulad ng isang mahalagang sandata. Narinig ito ni Yuki at bahagyang tinapik si Luke, sinasabing masyado na naman siyang magalang. Habang iniisip ni Yuki na sulit ito dahil nakuha niya ang power control skill, kinilala ni Luke ang kanyang walang ingat na katalinuhan. Isinasantabi iyon, sinabi ni Yuki na mauuna na siyang bumalik dahil naayos na ang usapin sa sandata. Gayunpaman, pinaghintay siya ni Luke, kaya napaisip siya kung may iba pa. Tinanong ni Luke kung naisip na ba niyang sumali sa Martial Arts Institute. Kinabukasan pabalik sa lungsod, pagod na pagod si Yuki mula sa 2 araw na walang tulog. Habang naglalakad, naisip niya ang sistema ng pagsasanay ng instituto at ang ebalwasyon bukas. Ngunit habang malalim ang iniisip, isang libro ang biglang lumipad sa hangin at tumama sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumitaw si Lily at pinagalitan siya sa hindi pagsagot at sa pagliban sa klase. Tinanong din niya kung naisip man lang ba niya ang kanyang posisyon bilang class monitor. Mabilis niyang ibinalik ang kwaderno nito habang sinasabing nasa ilang siya at walang signal, ngunit nagtaka siya kung kaya ba niyang mabuhay mag-isa sa ilang. Buong kumpiyansa niyang kinumpirma na kaya niya at sinabi pang marami na siyang napatay na halimaw. Gayunpaman, binaliwala niya ang pagyayabang nito, kaya tinanong niya kung gusto nitong tikman ang mga sangkap na dinala niya. Sakto namang pumayag siya at tinanong niya kung ano ang gusto nitong kainin, biglang may kotseng humarurot papunta sa kanila. Agad napansin ni Yuki ang panganib at mabilis siyang hinila sa tabi para hindi masagasaan. Matapos makaiwas sa sasakyan, sumigaw ang driver, pero abala si Yuki sa pagpansin sa isang malambot na bagay sa kanyang hawak. Nang tumingin siya sa ibaba, natuklasan niyang hindi sinasadyang nahawakan ang dibdib ni Lily. Namula sa galit ang mukha ni Lily habang malakas siyang sinisigawan na bastos. Kalaunan sa bahay, napuno na naman ng umuusok na hotpot ang mesa. Pero ngiti lang ang naisagot ni Yuki habang bakas pa rin ang malinaw na marka ng sampal sa kanyang mukha. Sa tapat niya, halatang galit pa rin si Lily, kaya humingi siya ng paumanhin sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng pambihirang wilderness beef. Pero, sabi niya hindi sapat ang beef para mapatawad siya, at tinanggap niya yon. Gayunpaman, nang sa wakas ay natikman niya ang beef, bigla siyang natigilan. Ang lasa ay hindi inaasahang malinamnam at malambot para sa kanya.
Kahit na, sinabi niyang bahagya lang itong masarap sa karaniwan, at hinikayat siya ni Luke na kumain pa. Isinasantabi iyon, ipinaalam niya sa kanya na baka hindi na siya regular na papasok sa eskwelahan sa hinaharap. Agad siyang nagulat at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag niya na plano niyang mag-apply sa Martial Arts Institute. Sa wakas ay inamin niyang bagay na bagay ang kanyang talento bilang isang martial artist. Gayunpaman, hinikayat niya itong subukang mag-awakening ng maayos sa halip na sumuko agad. Pagkatapos kumain, nag-alok siyang ayusin ang kanyang leave pero iginiit na pumasok pa rin siya sa klase kung posible at pumayag siya. Ngunit nang malapit na siya sa pinto, pinahintay niya ito sandali. Mabilis siyang lumingon, nagtataka kung bakit siya tinawag. Gayunpaman, narinig niya lang siyang nagsabi ng salamat. Nagalit dito, tinawag niya itong tanga at ikinalito niya ito. Pero mabilis niyang isinara ang pinto bago umalis, kaya naiwan siyang nakatayo doon, litong-lito sa kung ano ang mali niyang nasabi. Sa huli, naisip niyang sakit sa ulo ang mga babae at piniling magpahinga bago ang pagbisita sa institute bukas. Kinaumagahan sa Martial Arts Institute, marami ng kandidato ang nagtipon. Kabilang sa kanila si Yang, nakaswal na umiinom sa isang sulok. Mabilis siyang napansin ni Yuki at binati siya habang tinatanong kung nasaan si Luke. Sumagot siya na nauna na ang kanyang ama para inspeksyonin ang lugar at pinahintay siya nito para kay Yuki. Kinilala ni Yuki ang pagiging maalalahanin ni Luke, saka nagtanong kung paano makikilahok sa pagsusulit. Sinabi niya na magrehistro muna sa reception at hintayin ang kanyang pangalan, ngunit pinagmasdan din niya ang dami ng kalahok at inisip kung ano ang sakop ng pagsusuri. Ipinaliwanag niya na kasama sa pagsusuri ang lakas, bilis at labanan. Matapos itong marinig, pinaalalahanan niya itong huwag ma-eliminate. Pagkatapos ay galit niyang ibinagsak ang kanyang inumin at lumapit sa kanya, kaya napatanong siya kung bakit ito ngumingiti ng nakakatakot. Sinabi niyang ang kanyang espada ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob, ngunit nagtaka siya kung bakit ganoon ang kanyang pagsasalita. Sa sandaling yon, tinawag ng receptionist si Yang sa examination hall. Kaya sa wakas ay itinigil na niya ang panunukso at sinabihan siyang mag-focus para matutunan ang pagsusulit, lalo na kung ano talaga ang naghihintay sa kanila sa dulo. Kalaunan sa loob ng examination hall, sinimulan na niyang ang kanyang pagsusulit. Nakatayo siya sa arena kaharap ang isang malaking rock golem. Hindi nag-atubili ang golem at agad na sumugod sa kanya. Inaasahan ang kilos nito, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada, at sa isang mabilis at tumpak na hiwa, malinis na tinaga ng kanyang talim ang katawan ng golem. Namangha ang mga manonood kung gaano niya kadaling natalo ito. Kasunod nyon, kinumpirma ng referee na hindi na makagalaw ang golem at idineklara siyang na matagumpay. Habang pabalik siya sa kanyang ama, sinabi ni Luke na sapat na ang pagdisable sa golem, pero sumingit si Yuki at pinuri siyang sa magaling na pakikipaglaban. Bilang tugon, binaliwala niya ang kanyang mga salita at tinanong kung kumusta siya sa preliminaries. Sa halip na sumagot ng direkta, sinabihan niya itong hulaan. Pagkatapos ay nagalit siya sa kanyang mayabang na itsura at tinakot siya gamit ang kanyang espada. Matapos ang ilang sandali, sa wakas ay tinawag na ang pangalan ni Yuki at mahinahon siyang pumasok sa arena. Pagkatapos ay hinimok niyang simulan na ang laban at inamin na hindi pa siya nakakalaban ng isang awakener. Nang marinig ito, nabahala si Yang at mabilis na lumingon sa kanyang ama. Pero tiniyak niya sa kanya na hindi kailangang mag-alala dahil halatang may tinatago pang lakas si Yuki. Hindi nagtagal, sumenyas na ang referee para simulan ang pagsusulit. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ng kalaban ni Yuki na mag-ingat. Nayanig ang sahig ng arena kasunod nito nang i-activate niya ang kanyang kakayahan at itinaas ang mga bato sa hangin. Ang mga lumulutang na bato ay nahigop din sa isang umiikot na buhawi sa paligid niya. Kumalat palabas ang malalakas na hangin na nagpilit kahit sa mga manonood na protektahan ang kanilang sarili. Nang huminahon ang bagyo, nagmulat ng mata ang mga tao sa gulat. Ang tanawin ng dambuhalang golem ay nagdulot sa kanila ng pagtatanong kung tinatarget ba ng institute si Yuki. Bigla, sinabi ng awakener na ang kanyang kontrol kay Gaia ay umabot na sa limitasyon nito at umaasang mapapatunayan ni Yuki ang kanyang sarili. Samantala, sinuri ng referee ang stats ni Yuki, kabilang ang kung paano niya tinalo ang Faceless Man. Pagkatapos ay tinasa niya ang lakas ni Yuki bilang second rank level at inisip kung ito ba ay likas na henyo. Sa kabilang banda, kalmadong nakatayo si Yuki habang inilulunsad ng dambuhalang golem ang atake nito. Sa isang mabilis na kilos, bahagya niyang naiwasan ang mabigat nitong suntok. Ngunit habang iniisip ang basbas ni Gaia, naisip niyang mahirap kontrahin ang mga kakayahan ng mga awakener. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, hindi niya napansin. Mahigpit siyang dinakman ang golem. Napuno ng hinal ang lugar nang gumalaw ang higante ng may nakakagulat na liksi. Sa kabilang panig ng arena, ininsulto ng kanyang kalaban ang pag-aangkin ni Yuki na isang henyo, ngunit tumigil siya nang may mapansin. Nasaksihan niya ang pag-apaw ng kapangyarihan ni Yuki, at ang lakas nito ay pumunit sa kanyang mga damit. Sa isang pagsabog ng lakas, winasak niya ang kamay ng golem na bumibilanggo sa kanya. Sa pagmamasid nito, napansin ng referee ang pag-apaw ng kapangyarihan ni Yuki, at napagtanto na mayroon pa siyang nakatagong lakas. Samantala,
Umungol sa sakit ang golem habang nadudurog ang braso nito, ngunit biglang lumutang sa hangin ang mga sirang bato bago muling kumonekta ng walang putol sa katawan nito. Pagkatapos ay mahinahong ipinaliwanag ng Awakener na ang kakayahan ng golem na mag-regenerate ay nagpawalang bisa sa paraan ni Yuki. Sa kabilang banda, ligtas na lumapag si Yuki malapit sa weapon rack. Tiningnan niya ito habang iniisip na kahit 10 beses na lakas ay hindi sapat para tapusin ang golem, kaya hindi na siya nag-atubili at kumuha ng sibat para sumugod muli. Nakita ito ng golem at tumugon sa pamamagitan ng paghahanda ng isa pang malakas na suntok. Mabilis na iniwasan ni Yuki ang atake at hinayaan itong bumagsak sa lupa. Sinamantala ang pagkakataon, tumakbo siya paakyat sa nakaunat na braso ng golem. Sa tamang sandali, pinakawalan niya ang kanyang Dragon Phoenix Slash. Natigilan ang mga manonood matapos makita ang paglitaw ng isang dragon at phoenix. Sa sandaling iyon, nahati ang golem dahil sa purong lakas ni Yuki. At matapos itong matagumpay na gawin, tinanong niya ang referee kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Samantala, sa loob ng isang silid na puno ng mga walang laman na bote, isang lalaki ang nakaupo ng payapa na may hawak na isa pang bote. Pagkatapos itong ubusin, kaswal siyang humingi pa ng isa. Ang lalaki ay walang iba kundi si Chen, ang pinuno ng headquarters ng Martial Arts Institute. Pumasok ang kanyang sekretarya at mariing sinabi sa kanya na hindi na siya maaaring magpatuloy sa pag-inom, ngunit iginiit niya na bilang isang 5th rank warrior, hindi siya madaling malalasing. Bilang tugon, malakas niyang inilapag ang isang makapal na salansan ng mga dokumento sa mesa. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kakulangan ng talento sa institute, at ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga ulat. Lumapit pa siya at hindi siya binigyan ng pagkakataong makipagtalo. Kaya't atubiling kinuha ni Chen ang mga dokumento at nagsimulang magbasa. Habang binabasa ng kanyang mga mata ang nilalaman, kitang-kita ang gulat sa kanya. Pabalik sa loob ng institute, natanggap ni Yuki ang kanyang 2nd rank warrior emblem. Kaswal niya itong pinaglaruan at ipinagyabang na nakapasa siya ng walang gaanong pagsisikap. Gayunpaman, ang kanyang mayabang na ekspresyon ay nagpakuyom ng kamao niyang dahil sa kabustuhang suntukin siya. Samantala, sinabi ni Luke na pantay lang ang lakas ni Yuki sa kanya. Ngunit nang marinig ito, bahagyang nahiya si Yuki. Bigla, napansin niyang tumutunog ang kanyang telepono mula sa isang papasok na tawag, kaya mabilis niya itong sinagot. Gayunpaman, napagalitan siya ni Lily dahil sa pagliban sa klase buong araw. Nagsimula siyang magpaliwanag ng kanyang sitwasyon, habang tahimik na pinapanood niyang sa likod niya ang kanilang usapan. Lumingon siya sa kanyang ama at tahimik na nagtanong kung talagang ganoon kalakas si Yuki. Hirap si Luke na aliwin siya dahil laging may lilitaw na mga prodigy. Ngunit bago pa siya makasagot ng maayos, bigla niyang itinaas ang kanyang espada. Pagkatapos ay idineklara niya na lalampasan niyang muli si Yuki. Kinabukasan sa Tiger Mountain, ilang mga may pakpak na tigre ang nagpipiesta sa bangkay ng usa, ngunit isang di pamilyar na tunog ang gumambala sa kanila. Sa sumunod na sandali, isang malakas na kulog ang bumagsak sa kanila. Nagpakita si Yuki at nalaman na mas mahalaga ang kontrol at teknik kaysa sa purong lakas. Ang paunawang pagbati ng system para sa level 13 ay nagpangiti rin sa kanya ng may pagmamalaki. Gayunpaman, mabilis itong nawala habang sunod-sunod na alulong ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Nang tumingala, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga may pakpak na tigre na sumusugod sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang sibat at hinarap sila, ngunit napakarami nila. Naging kakaiba rin sa kanya na tumangging umatras ang mga tigre, kahit na may mga nalagas na sa kanila. Nang lumapit ang isa sa kanila, bigla niyang naintindihan. Napagtanto niyang hindi sila basta-basta sumusugod, kundi bumibili sila ng oras. Sa sandaling iyon, dumating na ang hari ng mga may pakpak na tigre. Isang mabangis na ungol ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, at imposibleng hindi ito pansinin kahit sa malayo. Napagtanto ni Yuki na galit ang hari ng tigre dahil sa mga nalagas at tinakdaan siya nito. Bago pa siya makapag-isip pa, ibinuka ng hari ng tigre ang mga pakpak nito at lumipad ng diretsyo sa kanya. Alam niyang hindi pa niya ito kaya at kailangan niyang umatras kagad. Kaya inactivate niya ang kanyang baluti at solitary movement technique para makatakas. Gayunpaman, nakita niya na napakabilis ng Tiger King at hindi maiiwasan ang paghabol. Habang iniisip niya ito, nagpakawala ang Tiger King ng isang compressed shockwave mula sa bibig nito. Nahuli siya sa gulat at hindi nakaiwas, kaya direktang tumama ang atake sa kanyang tagiliran at kumalat ang sakit sa kanyang katawan. Bahagya pa rin niyang naiwasan ito, bagaman nadaplisan siya ng pagsabog bago ito tumama sa bundok. Pagsulyap dito, napagtanto niyang hindi ipinakita ng naunang laban ang buong mapanirang lakas ng kanyon. Dahil kahit isang daplis lang ay nagdulot ng ganoong pinsala, at hindi niya ito kayang harapin, pinilit niyang manatiling kalmado at sinuri ang paligid. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang direksyon at lumipad patungo sa isang leisyan sa di kalayuan. Pagkatapos nito, tinawag niya at tinuro ang hari ng tigre. Pagkatapos ay hinamon niya itong lumapit sa kanya. Naguluhan ang hari ng tigre sa kanyang mga ginawa, ngunit ang provokasyon ay parang pang-aasar, at galit na galit itong sumugod sa kanya.
Nang makitang kumagat ito sa pain, nagpasya si Yuki na pahabulin ito sa kanya, kaya mabilis siyang bumaba patungo sa leasyan. Sa huling segundo, sumalampak siya diretsyo sa maputik na tubig sa ibaba. Biglang huminto ang hari ng tigre sa ere, at nag-inat sa di pamilyar na lugar. Ilang sandali pa, nagsimulang umangat ang mga bula mula sa ibabaw ng leasyan. Marahas na umalon ang tubig bago lumitaw ang double-headed dragon, ang tirano ng maputik na leasyan. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan nila, palihim na lumabas si Yuki mula sa ibang bahagi ng leasyan. Habang pinupunasan niya ang putik, napagtanto niyang hindi papayag ang dragon na magkaroon ng ibang pinuno sa teritoryo nito. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang malaking health potion at ininom ito sa isang dalaw. Mabilis na pinagaling ng pambihirang epekto ng potion ang kanyang braso sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pagkatapos nito, itinuon niya ang kanyang tingin sa kalangitan. Pinanood niya habang marahas na nagbabanggaan ang dragon at ang hari ng tigre. Bagamat pantay sila sa ngayon, balak ni Yuki na turuan ang tigre ng leksyon sa paglinlang sa kanya. Kalaunan sa kailaliman ng gubat, isang grupo ng mga may pakpak na tigre ang nagpiesta sa mga bangkay ng usa. Abala sila sa pagpunit ng laman nang makaramdam ang isa sa kanila ng kakaiba. Subalit huli na ang lahat, at isang kislap ng liwanag ang dumaan sa mga puno na sinundan ng isang malakas na pagsabog na lumamon sa kanilang posisyon. Nang humupa ang alikabok, tumayo si Yuki sa harap nila at kaswal silang tinawag na mga kuting. Habang patuloy siyang nakakakuha mula sa mga natumbang halimaw, isa sa mga tigre ang nakatitig sa kanya ng gulat, ang tingin nito'y nakapako sa anino ng dragon na nakatayo sa likuran niya. Kasabay nito, mahinahong sinabi ni Yuki na matagal na rin silang hindi nagkita. Kumalat ang takot sa mga natitirang tigre, at agad silang tumalikod para tumakas. Nang makita ito, binalaan niya sila na huwag man lang isiping tumakas sa harap niya. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang malakas na hiwa sa kanilang direksyon. Ang atake ay pumunit sa kabubatan at gumawa ng malalim na landas. Ilang sandali pa, puno na ng mga bangkay ang larangan ng digmaan habang ginagantimpalaan siya ng system. Pagkatapos ay bumulong siya na 100 at 99 na tigre ang nagbayad, ngunit ninais pa ng isa para maging patas. Tila sinyales, umalinggaw ang tunog ng nababaling puno sa malapit. Lumingon si Yuki at napagtanto na sa wakas ay dumating na ang ika-200. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang level 20 na general ng tigre at ang tagapagtanggol ng angkan. Pagkatapos ay sinabi niya na wala ng obligasyon ang halimaw matapos ang pagbagsak ng angkan nito. Gayunpaman, umungol ang general ng tigre at sumugod sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay bahagya siyang tumalon mula sa kanyang posisyon, iniwasan ang atake at ginulat ang halimaw. Habang nasa ganoon, nakita niya ang pagkakataon, kaya't buong loob niyang iwinasiwas ang kanyang sibat. Kumislap ang talim at sa isang malinis na hiwa, pinugutan niya ang general ng tigre. Dahil dito, sinabi niya na ang ika-200 pagpatay ay sa wakas ay nagbayad sa utang na nararamdaman niya sa matandang tigre. Bigla, binati siya ng system sa Hidden Quest, Nemesis of the Tiger Clan, na nagbigay sa kanya ng kanilang natatanging skill. Hawak ang Tiger Leap, naniwala siyang malapit na ang kanyang pagtutuos sa Tiger King. Isinasantabi iyon, bumaling siya sa mga bangkay ng tigre na nakakalat sa paligid at isinaalang-alang ang kanilang halaga. Ngunit ang isipang hindi na siya mahirap ay nagpun sa kanya ng pananabi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang hari ng tigre dala ang ulo ng double-headed dragon. Ngunit sa sandaling napako ang tingin nito sa lupa, naging kulay dugo ang mga mata nito sa harap ng walang buhay na mga katawan ng buong angkan nito. Isang malakas na dagundong ang mabilis na kumawala mula sa lalamunan nito. Ang galit na sigaw nito ay nag-iwan pa sa mga tao sa malapit na nagtatanong kung sino ang nagpagalit dito para bumaba. Mabilis na kumalat ang takot at agad silang nagsitakas. Gayunpaman, ibinuka ng hari ng tigre ang bibig nito at nagpakawala ng isang mapanirang atake. Tumama ang pagsabog sa mga nakapaligid na bundok at nagdulot ng pagguho nito. Nang gabing iyon, pinag-isipan ni Yuki ang kanyang bagong yaman at nagpa siyang bumili ng 2 telepono. Ngunit pagdaan sa katayan, nakita niya ang mga ilaw at kinuwestiyon ang pagtatrabaho ni Boss Gwen ng gabi na. Nagpa siya siyang pumasok at masayang inihayag na mayroon siyang mga panindang ibebenta. Ngunit sa halip na pagbati, isang kutsilyo ang biglang lumipad patungo sa kanya. Agad siyang nag-react at yumuko para iwasan ito. Isang maliit na babae ang humakbang pasulong at nagtanong kung sino siya at bakit siya pumasok. Sa halip na sumagot, hiniling niya ang paghingi nito ng tawad na mariin nitong tinanggihan. Kaya't binalaan niya na ang kalokohan ay nangangailangan ng disiplina, ngunit natigilan siya nang maramdaman ang isang madilim na aura. Doon niya lang napagtanto na may ilang eksperto na naroroon at lahat sila ay tila galit. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumabas si Gwen at nakilala si Yuki. Halos kaagad, nawala ang mga mapanupil na tingin na nag-iwan kay Yuki na naguguluhan. Ang kanyang atensyon ay napunta kay Gwen, na nagsabing ang babae ay ang kanyang malikot na anak na si Yuna. Matapos marinig ang koneksyon ng kanyang ama kay Yuki, umatras si Yuna at hinayaan na niya ito. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin para sa pag-ugali nito at tinanong si Yuki kung ano ang nagdala sa kanya doon ng ganoong kagabi.
Sinabi ni Yuki na mayroon siyang 30 bangkay ng Golden Wing Tiger na nag-iwan kay Quen na namangha. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagkakakilala, itinakda ni Quen ang presyo sa 320,000 bawat isa. Agad siyang pumayag at nagpasalamat kay Quen na nagsabing hindi na kailangan ng formalidad. Kalaunan, habang tinitingnan ang kanyang card, nagtaka si Yuki kung may mga sikreto si Quen dahil hindi siya nito tinanong. Nakuha rin ng mga nagtipong eksperto ang kanyang atensyon, ngunit pinigilan siya ng pagiging maingat ni Quen. Kaya nagpasya siyang umalis na lang sa huli, iniisip na hindi naman mukhang masamang tao si Quen. Samantala, sa loob ng katayan, tinanong ni Quen ang mga eksperto kung nakumpirma na ba nila ang lahat. Isang ulat ang nagsabing tama ito, ngunit ang katawan ng hari ng halimaw ay naging pain para sa ibang mga halimaw. Matapos malaman ito, inutusan niya silang pigilan ito dahil sa tingin niya ay talagang mayayabang ang mga awakened ones. Kinabukasan sa labas ng apartment ni Yuki, dumating si Chen kasama ang isa pang lalaki. Tinanong ng lalaki kung sigurado siyang ito ang lugar at mahinahon niyang kinumpirma ito. Idinagdag niya na naimbestigahan na niya ang lahat ng detalye tungkol kay Yuki. Sa loob ng apartment, muling napuno ng pagkain ang hapagkainan. Masayang nakipag-usap si Yuki at inimbita si Lily na kumain. Sa sandaling yon, inabisuhan siya ng system na na-activate na ang NIS Exploration Function, pero nainis siya dahil huli itong na-activate dahil lumipas na ang kanyang kuryosidad tungkol kay Quen. Gayunpaman, nakita niya ito bilang isang mahalagang kakayahan sa pagsuporta kung gagamitin ng matalino. Di nagtagal, nakarinig siya ng katok sa pinto at inakalang dumating na si Lily, kaya binuksan niya ito at kaswal na nagkomento sa bilis nito. Gayunpaman, nanigas ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang dalawang hindi pamilyar na lalaki. Agad niyang tinanong kung sino sila. Tinawag siya ni Chen sa kanyang pangalan at pinuri ang kanyang kakaibang panlasa, kaya tinanong niya kung paano siya nakilala nito. Sinabi ni Chen na pinapanood na nila siya mula pa noong martial arts display niya at mga kinatawan sila ng institute. Samantala, naamoy ng lalaking katabi ni Chen ang bango ng mga putaheng tigre, kaya nilapitan niya ito at sinabing bihira ang mga ganoong sangkap, pero natulala si Yuki. Pagkatapos ay tinanong niya kung pinatay ni Yuki ang lahat ng iyon, na kinumpirma naman niya at sinabihang umalis na sila. Ngunit sinabihan lang siya nitong maging mapagpasensya, na nag-udyok kay Yuki na tanungin ang kanyang pakay. Bago pa siya makakilos, bigla niyang naramdaman na gumalaw ang kanyang katawan labag sa kanyang kalooban. Isang hindi nakikitang puwersa ang pumilit sa kanya na umupo sa isang silya. Nagulat dito, napagtanto niya na ang puwersa ng lalaki ay hindi nag-iwan sa kanya ng pagkakataong tumugon. Makalipas ang ilang sandali, nilinis niya ang mga walang lamang mangkok, kahit na ang pagkain ay para sa kanya at kay Lily. Biglang pinuri ni Chen ang mga pagkain at naisip na maaaring umunlad si Yuki sa pagbubukas ng restaurant. Sinamantala ni Yuki ang sitwasyon at humingi ng 1,000,000 bilang bayad sa pagkain. Nagprotesta rin siya na basta na lang sila pumasok at kumain ng hindi nagpapaalam. Nang mapagtanto ito, ipinakilala ni Chen ang kanyang sarili at si Wes na pinuno ng Jiang District Hall. Nang marinig ang titulo ni Wes, napagtanto ni Yuki na isa siyang pambihirang tao. Gayunpaman, tinanong niya kung ano ang nagdala sa kanilang dalawa dito. Pinuri naman ni Wes ang ipinakita ni Yuki at inalok siyang maging disipulo niya sa institute. Nagkomento rin si Chen na may inggit na hindi pa ito ginawa ng headmaster dati. Gayunpaman, nagpasalamat lamang siya at iginiit na sasali sa awakening ceremony. Bilang tugon, sinabi ni West na alam na niyang 0 ang kanyang awakening value. Kaya't unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang inilalabas ang kanyang kapangyarihan at tinanong kung binabaliwala ba niya ang lakas ng isang martial artist. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yuki ang isang napakalakas na aura na dumadagan sa kanya. Ngunit nang tumingin siya kay Wes, naalala niya ang kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay at nagpa siyang huwag sumuko. Si Wes naman, hinintay ang kanyang sagot. Kaya't sumagot siya na ang tagumpay at paggising ay hindi makapagpapabago sa kanyang isip na maging isang martial artist. Bahagyang kumunot ang noo ni Wes sa sagot na ito, ngunit patuloy niyang iginiit na ang hindi pagsubok ay nangangahulugang hindi siya tunay na malakas. Hindi inaasahan, binasag ng bigla ang pagpalakpak ni Chen ang sitwasyon. Pinansin pa niya ang pambihirang kahinahunan ni Yuki sa ilalim ng aura ng headmaster. Sinabi rin ni Wes na ang pambihirang estado ng pag-iisip ni Yuki ay nagawa siyang tunay na nakakaintriga. Kaya habang naglalakad siya papalampas, nangako siyang hindi hahadlangan ang kanyang desisyon at iniwang bukas ang institute para sa kanya. Bago umalis, nangako siyang ipapadala ang kanyang mga kaalaman kinabukasan, ngunit dapat siyang mag-aral ng mabuti kung hindi ay personal siyang madidismaya. Maya-maya sa labas, napansin ni Chen ang pambihirang kabutihang loob ni West dahil bihira itong magbigay ng payo. Sumagot si West na ang talento ni Chen ay umabot na sa hangganan nito sa ika-5 ranggo. Gayunpaman, nagpakita si Yuki sa kanya ng isang sinag ng pag-asa. Kaya tahimik siyang umasa na balang araw ay malalampasan ni Yuki ang lalaking iyon. Samantala, medyo nalungkot si Yuki. Dahil hindi niya nakain ang sariling pagkain, tinanong niya si Lily kung kailan pa ito naging malakas kumain. Inosente siyang sumagot na hindi niya alam at kasalanan niya kung bakit hindi siya kumain kaagad.
Idinagdag din niya na lumalaki pa siya, kaya natural lang na tumaas ang kanyang gana sa pagkain. Pagkatapos ay sinulyapan niya ito at sumang-ayon na lumalaki nga ito. Isinantabi iyon, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kabuluhan sa lungsod at sinabihan siyang huwag umalis. Nang malaman ito, agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari. Inihayag niya na may mga kilalang tao ang dumating at ito ay nagkumpirma sa kanilang mga hinala. Gayunpaman, inakala niyang normal lang iyon dahil napag-isipan na nila ito, ngunit bigla niyang hinampas ang mesa, sinasabing wala siyang naintindihan. Sinabi niyang alam niya ang tungkol sa kanyang pagsasanay, ngunit binalaan siya laban sa pag-alis sa gitna ng tumataas na panganib. Sa pakikinig sa kanyang taimtim na pakiusap, natahimik siya. Sa kabila nito, tiniyak niya sa kanya na alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit dumilim ang ekspresyon nito nang marinig ito. Dahil hindi niya mabago ang isip nito, hiniling na lang niya na mag-ingat ito dahil kaibigan niya ito. Pagkatapos niyon, nagpasya siyang mauna ng umalis. Habang pinapanood siyang umalis, nanatili siyang tahimik. Tahimik siyang nagpasalamat dito, ngunit hindi siya maghihintay ng walang ginagawa para sa sakuna. Kinaumagahan, maaga siyang nagising. Pagkatapos ay napansin niya na inabisuhan siya ng kanyang telepono tungkol sa isang bagong email. Nang tingnan niya ito, napansin niya ang husay ni Wes na angkop sa isang ika-6 na ranggong martial artist. Gayunpaman, bago pa niya ito masuri ng mabuti, may kakaibang nangyari. Isang malakas na bagyo ang biglang pumalibot sa kanya at nilamon siya nito. Makalipas ang ilang sandali, ibinagsak siya sa matigas na lupa. Habang tumitingin sa paligid, nagtaka siya kung nasaan siya dahil napakalamig ng hangin. Bigla na lang, may naghagis ng isang set ng damit sa kanya at sinabihang isuot ang mga ito. Habang nagpapalit, naisip niyang baka isa itong virtual space, ngunit ang nagyelong pakiramdam ay mahirap paniwalaan. Sa sandaling iyon, napansin niya si Wes na nakatayo, hindi kalayuan at nakaharap sa isang malaking halimaw, kaya naging mausisa siya at nagtaka kung ano yon. Agad siyang inimpormahan ng system na isa itong sub-monster na kilala bilang Polar Bear King. Sumunod na napunta ang kanyang tingin sa sibat ni Wes na tulad ng sa kanya, at nakita niya ang pagkakataong matuto. Bigla na lang, umungol ng nakakabingi ang Polar Bear King. Mahinahon lang na tumawa si Wes at nag-activate ng skill gamit ang kanyang sibat. Sa sumunod na sandali, sumugod siya ng buong bilis. Sumugod din ang polar bear, at ang dalawang figura ay marahas na nagbanggaan sa isang matinding sagupaan. Mabilis na napagtanto ni Wes na ang lakas ng halimaw ay hindi gaanong nakakatakot tulad ng inaakala. Gayunpaman, biglang itinaas ng oso ang kanyang paa at winasak ang lupa ng may napakalakas na puwersa. Sa mga oras na yon, nakatalon na siya sa himpapawid at malamig na nagtanong kung nais ba nitong mamatay kasama niya. Itinaas niya ang kanyang sibat at nagtipon ang madidilim na ulap sa itaas. Nagsimulang mabuo ang mga kidlat at direktang bumaba sa kanyang sandata. Sa isang mapagpasyang kilos, itinutok niya sa oso at pinakawalan ang kanyang thunder wave. Ang lakas ay mapanira at dinurog ang lupa sa ilalim, habang ang polar bear naman ay direktang natagos sa isang mata. Ngunit pagkatapos lumapag ni West sa lupa, nanatiling buhay ang polar bear at tumindi ang galit nito. Nang makita ito, sa wakas ay inactivate niya ang kanyang secret technique na tinatawag na 8 shadow movement. Sa isang iglap, 8 malalabong figura ang humiwalay sa kanyang katawan at pinalibutan ang halimaw. Namanghang nanood si Yuki habang tila nahati si Wes sa 8 magkakaibang anino. Kasunod niyon, sabay-sabay na itinaas ng bawat clone ang isang sibat. At sa sumunod na sandali, lahat sila ay sumalakay sa iba't ibang bahagi ng katawan ng polar bear. Pagkatapos ng atake, sinabi ni Wes na hahayaan niya itong mabuhay, ngunit sa susunod na pagkakasala ay ulo na nito ang kapalit. Umalinggaw ang kanyang tawa sa buong lugar pagkatapos, habang nagmamasid si Yuki mula sa malayo. Bigla na lang, nagsimulang magbukas muli ang alimpuyo sa itaas. Umalinggaw ang gulat na sigaw ni Yuki, habang ang umiikot na portal ay direktang kumonekta sa kanyang silid. Bigla siyang pinalabas mula sa espasyo at itinapon pabalik sa loob. Ang nananatiling sakit ay nagpaalala sa kanya kung gaano katakot ang lakas ng isang advanced martial artist. Gayunpaman, huminto siya sa pag-iisip nang makita niya ang isang bahagyang liwanag na pumapalibot sa kanya. Habang nalilito pa rin siya, idineklara ng system ang kanyang tagumpay sa pag-aaral ng Thunder Wave at 8 Shadow Movement.